Mateo, ang henyo. Credit to the author. M931 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni John Feng. Paano ito makakatakas sa mga mata ni Mateo? Si John Feng ay isang 5th level daw profound realm. Kahit sa pamilyang Yates, mataas din ang kanyang katayuan. Gayunpaman, wala talagang pakialam si Mateo. Tumingin kay John Feng nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, at sinabi, John Feng, kahit ano pa man, ang pamilya Yates mo rin ang unang humawak ng mga bagay-bagay ng hindi makatarungan. Pero gusto mo bang kumilos ngayon, di ba? Nalungkot si John Feng. Dahil sa pag-udyok ni Mateo ng ganito, hindi siya makagalaw ng maayos. Ang hirap talagang pakisamahan ang batang ito. Sino ang mag-aakala na nagpatuloy si Mateo, mukhang magaling na ang mga pinsala mo sa iyang meridian. Nanginig ang buong katawan ni John Feng, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang napakaalinlangang tingin. Ilang taon na ang nakalilipas, nasugatan ang mga panloob na organo ni John Feng dahil sa operasyon ng isang angkan. Bagamat gumaling ang kanyang mga pinsala launan, ang kapangyarihan ng kanyang Moonlight Heavenly Eye ay lubos na naapektuhan. Mga miyembro ng pamilyang Yates, hanggat taglay nila ang Moonlight Heavenly Eye, ang kanilang pinakamalaking pag-asa ay sa kapangyarihan ng mata. Nasira ang paningin ni John Feng. Hindi mo ari ang magiging dagok sa kanya. Nasuri ito ng Elder ng Alchemy Emperor ng angkan ng pamilya, at lumabas na nasira ang kanyang Yankyo Meridian. Kaya naman, nasira ang kanyang kakayahan sa paningin. Madali lang naman ang pagdiagnose, ngunit ang isang radical na lunas ay napakahirap. Nagpagamot na si John Feng sa maraming emperador ng alchemy noon. Walang sino man ang nakapagpagaling ng tuluyan sa kanyang mga pinsala sa Yankyo Meridian, hanggang sa dumating si Mateo sa Bright Moon City. Sa panahong iyon nang dumating si Mateo, maingat na naghintay si John Feng sa buong oras, ibinubuhos ang kanyang puso at kaluluwa. Likas na naunawaan ni Mateo ang kanyang mga iniisip at casual na binigyan siya ng race eta, hinayaan siyang dahan-daang alagaan ang kanyang kalusugan. Sa loob ng ilang taon na ito, halos gumaling na nga ang pinsala ni John Feng. Ang kapangyarihan ng Moonlight Heavenly Eye ay nakabawi rin sa tugatog nito. Masasabing binigyan ni Mateo ng bagong buhay si John Feng. Malamang na makaapekto ang bagay na ito sa posisyon niya sa angkan ng pamilya noon, kaya naman palagi itong ginagawa ng palihim. Hindi niya inaasahan na ibinunyag pala ito ni Mateo. Paano siya hindi magugulat dito? Tumingin si Mateo sa kanya at nagpatuloy sa walang pagmamadaling pagsabi, sayang naman, nako, nakakahiya naman. Hanggang di na lang ang usapan, biglang itikom ni Mateo ang kanyang bibig at walang sinabi, parang may itinatago siyang sikreto. Lumungkot ang mukha ni John Feng, at malamig niyang sinabi, para saan ang awa? Tumingin si Mateo kay John Feng nang may pagtataka at sinabing, hindi mo ba gustong gumawa ng hakbang para hulihin ako? Bakit ang dami mo pa ring hinihingi? Tio Feng, huwag mo siyang pakinggan na nagsasalita ng kalokohan. Hindi alam ang pinagmulan ng batang ito. Ginugulo niya ang isip ng mga tao rito, baka nandito siya para manggulo. Hulihin mo muna siya saka ka magsalita. Putol ni Yun Feng. Pinigilan siya ni John Feng sa pagsasalita gamit ang isang senadorias ng kamay. Huminga siya ng malalim at sinabi, binata, ano ang alam mo? Ang pagbigkas ng mga salitang ito ay may tonong parang humihingi ng payo. Walang pakialam si Mateo habang binubukan niya ang kanyang bibig para sabihin, sa mga panahong ito, paminsan-minsan ba ay nakakaranas ka ng mga sitwasyon kung saan kulang ang enerhiya ng asensya? Sa tuwing tahimik kang uupo at magmumuni-muni, madalas ka bang napuputol ng walang tugma o dahilan? Pagkarinig ni John Feng, hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi naman talaga mali ang sinabi ni Mateo. Ikaw. Paano mo nalaman? Gulat na sabi ni John Feng. Pero ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at hindi na nagsalita pa. Natigilan si John Feng at alam niyang sinasadya siyang hikayatin ni Mateo na pumunta rito. Kung gusto niya siyang sabihin ang mga salitang nasa likod, dapat niya muna itong hayaang ilabas ang galit na ito. Pero sa tono ni Mateo, parang medyo may diferensya ang katawan niya. Isa pa.
Hindi naman dapat maliit na bagay yun. Ang mga maliliit na problemang ito, noong una ay hindi rin niya masyadong binigyang pansin. Ngunit kamakailan lamang, tila lumalala ang mga kondisyong ito. Wala siyang ibang magawa kundi seryosohin ito. Mukhang makapangyarihan ang mga martial artist, pero kapag may nangyaring mali sa kanilang katawan, mas nagiging abala pa ito kaysa sa mga ordinaryong tao. Huminga ng malalim si Janpeng at yumuko kay Mateo, sabay sabing, may mga mata ang Yates na ito ngunit hindi niya nakilala ang bundok Tai. Ang bagay na ito ay tunay ngang paglabag ni Yunfeng. Humihingi ako ng paumanhin sa kanyang kapatid. Kung malaya ang kapatid, maaari ba tayong pumunta sa aking simpleng tahanan upang mag-usap? Humihingi ng paumanhin ang Yates na ito sa iyo para sa kanya. Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood. Si Janpeng ay isang taong may hawak na awtoridad sa mga pangunahing issue. Sa totoo lang, nagbigay siya ng napakalaking paggalang sa isang batang basa pa rin ang tainga, hindi ito kapanipaniwala. Ang pinakamalungkot ay tiyak na si Yunfeng. Umasa siya sa pagdating ni Janpeng, iniisip na siguradong makukuha niya si Mateo. Sino ang mag-aakala na ang ilang panandaliang salita ni Mateo ay naging dahilan upang ibaba ni Janpeng ang kanyang mga armas at sumuko? Ngayon, naging kasalanan niya ito. Pero ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, huwag mo akong pakialaman dyan. Papuntahin mo si John Paul at imbitahan ako. Kung hindi, wala akong magagawa. Huwag mong gamitin ang ganyang ekspresyon para tumingin sa akin. Masasabi ko ng direkta sa iyo na ang problema sa iyong katawan ay hindi naman maliit na bagay. Kung maniniwala ka man o hindi, nasa iyo ang lahat. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Janpeng ang pagtibok ng kanyang puso. Masyadong tumpak ang mga sinabi ni Mateo kanina. Wala siyang ibang magawa kundi paniwalaan ito. Maliban na lang sa kagustuhang pumunta si John Paul at salubungin si Mateo, lalo pa nitong pinapahirapan ang mga tao. Tio Feng, ano ba ang dahilan kung bakit nakikipag-usap ka ng walang katuturan sa lalaking ito? Talagang walang kwenta ang sinasabi ng batang ito. Hulihin mo muna siya at pahirapan. Aaminin niya ang lahat. Sigaw ni Yunfeng. Nanlamig ang ekspresyon ni Janpeng, at pinagalitan niya, tumahimik ka para sa akin. Kasalanan mo ang bagay na ito noong una. Bilasan mo at humingi ka ng tawad kay little brother. Natigilan si Yunfeng, hindi inaasahan na susunugin siya ni Janpeng. Sandali siyang nawala ng malay kung ano ang gagawin. Bakit ka pa natutulala? Posible kayang gusto mong matanggap ang parusa ng pamilya. Mas malamig pa ang mga salita ni Janpeng na para bang si Mateo ang kamag-anak niya. Nag-iinteroga habang tino-torture. Anong klaseng biro ito? Para makita ang paulit-ulit na sakit sa kanyang katawan, ang ganitong uri ng pag-iral ay hindi magiging isang pag-iral na ganoon kadaling pukawin kahit ano paman. Kahit papaano, isang ordinaryong alchemy emperor powerhouse, kung hindi sila nagsagawa ng pulse reading, hindi nila masasabi na ang katawan niya ay may pinagbabatayan na sakit. Ang ganyang klase ng tao, kapag nasaktan niya talaga ito ng husto, wala nang magagawa pa para mailigtas ito. Nang marinig ang parusa ng pamilya sa dalawang salitang ito, hindi sinasadyang nanginag si Yunfeng. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Mateo, little brother, ang bagay na ito. Ang bagay na ito ay kasalanan lahat ni Yunfeng. Sana ay mapatawad mo ako. Labis na nalulumbay si Yunfeng. Hindi lang siya tuluyang nawala ng malay ngayon, kundi pati na rin ang buong pamilyang Yates ay tuluyang nawala ng malay. Anong gamot ang mali sa pagkain ni Tio Feng? Isang batang walang kwentang nagsasalita, akala niya totoo. Walang pakialam na sinulyapan siya ni Mateo at sinabing, sabi ko na nga ba, kailangan mong maging handa sa parusa. Manam, simula pa lang ito. Pagkatapos magsalita, humarap siyang muli kay Janpeng at sinabing, ang mga salitang sinabi ko dati, hindi ko nababawiin. Ngayon, dapat dumating si John Paul. Nang makitang seryoso si Mateo, nalungkot din si Janpeng. Pero alam din niyang hindi dapat masaktan si Mateo at hindi niya maiwasang mapahiya. Kapatid, malapit na ang Bright Moon Competition, maraming bagay na kailangang abalahin ang pinuno ng pamilya. Hindi talaga siya makapaglaan ng oras. Nahihirapang sabi ni Janpeng. Tumingin si Mateo sa kanya at biglang ngumiti at sinabing, hanapin mo siya, darating siya.
Sabihin mo lang na dumating na ang taong nagligtas sa buhay ng anak niya. Nagbago ang ekspresyon ni Jianfeng at sumigaw siya sa gulat, ikaw. Ikaw ang binata na nagngangalang Mateo. Gusto niya sanang tawagin itong batang lalaki. Pero nang marinig niya ang mga salitang iyon, napalitan ito ng banata. Sa loob ng ilang taon, ang pangalang ito ni Mateo ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa pamilya Yates. 932. Nababaliw na ba ang batang ito? Anong klaseng tao si Lord John Paul? Paano niya nagawang ibaba ang dignidad niya para lang makipagkita sa isang nakababata? Kahit na may pinagmulan ang batang ito, imposible ring pumunta si Lord John Paul. Kung pupunta siya, mawawala ang lahat ng mukha ng pamilya Yates ngayon. Hey, lalo lang nagiging masigla. Gusto kong makita kung paano nililinis ng pamilya Yates ang kalat. Kalmadong nakatayo si Mateo sa mga kalye, hindi iniisip ang mga komento ng lahat. Gayunpaman, parami ng parami ang mga taong nanunood ng palabas. Kung hindi sila titigil ng ganito, mas mahihirapan ang pamilya Yates na tapusin ang usapin. Sinunog ni Mateo ang kalahati ng kalangitan ng Bright Moon City gamit ang isang sulo. Kung magkukunwari si John Paul at luluhod para makipagkita ng personal, hindi na talaga kayang itaas ng Bright Moon City ang ulo nito sa harap ng mga natatanging bayani sa ilalim ng kalangitan. Sa tabi niya, nabaligtad ang mundo ni Jianfeng sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang binata sa kanyang harapan ay si Mateo pala ang nagpadumi at nagpaalikabok sa mukha ng pamilya Walker. 2 taon na ang nakalilipas, palihim na humanap ng gulo si Bryce sa Crimson Afterglow Holy Land. Sa huli, siya ay inilagay sa koma ng isang tao at bumalik sa pamilya Walker. Ang bagay na ito ay dating pumukaw ng malalaking alon sa Vastson at Brightmon, ang dalawang lungsod na ito. Matapos maibalik si Bryce, nag-ingay ang mga elder ng pamilya Walker, na sinasabing gusto nilang lipulin ang Crimson Afterglow Holy Land. Tapos kalaunan, ang pangyayaring ito ay naiwang hindi naayos ng ganoon lang. Hindi alam ng mga tagalabas ang mga dahilan nito, ngunit malinaw na malinaw sa pamilya Yates. Natuklasan ni Jackson na si Bryce ay talagang nasugatan ng Soul Marshal Divine King. 10 dakilang banal na hari, iyon ay talagang isang pag-iral na hindi kayang idulot ng pamilya Walker. At ang isang maliit na kabataang katutubo ng Lower Realms ay talagang konektado sa maraming paraan sa Soul Marshal Divine King. Paano nagawang kumilos ng padalos-dalos ng pamilya Walker nang walang maingat na pagsasaalang-alang? Maagang alam na ng pamilya Yates ang tungkol sa pag-iral ni Mateo. Pero tungkol sa kakayahan ni Mateo na gamutin ang sakit ni Megan, hindi sila naniwala. Hanggang sa bumalik si Bryce na natalo, at pagkatapos nito ay nagbigay sa kanila ng pag-asa ang insidente. Ngunit lumipas na ang maraming taon, hindi sumipot si Mateo. Dahil dito, hindi sinasadyang nabahala ang pamilya Yates sa isang pabor, at nag-alala na baka mawala ito sa kanila. Kahit nataglay ni Mark ang Asher Spirit Heart Fusing Fluid, sa loob ng 2 taon na ito, patuloy pa ring lumalala ang katawan ni Megan. Hindi rin inakala ni Jianfeng na dumating pala si Mateo sa oras na ito. Maliban na lang, hindi niya inaasahan na sa ganitong paraan pala magkikita ang magkabilang panig. Habang masiglang nag-uusap ang mga tao, sunod-sunod na hilanghing ng kabayo ang narinig mula sa langit. Napatingin ang lahat at natuklasan na may lumilipad na karwaheng pandigma mula sa malayo. Ang momentum ng karwaheng pandigma na ito ay lubhang nakakagulat. Ang buong katawan nito ay naglalabas ng matingkad na kulay tanso, na nagbibigay sa mga tao matinding pakiramdam ng pang-aapi. Base sa kahangahangang momentum, ang karwaheng pandigma na ito ay malinaw na isang transcendent grade na banal na artifact. Ito ang Chariot ng digmaan ng 8 daanan. Talagang pinalayas ng pamilyang Yates ang Chariot ng digmaan ng 8 daanan. Ang Chariot ng digmaan ng 8 daanan na ito ay ang sakyan ni John Paul. Bukod pa rito, ito ang simbolo ng katayuan. Kapag dumating ang mga pinakaiginagalang na panauhin, saka lamang personal na ihahatid ni John Paul ang karwahe upang salubungin ito. Maaari kayang may paparating na malaking tao. Ang paglitaw ng 8 Extremities War Chariot ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Ang karwaheng pandigma na ito ay isang banal na artifact na may transcendent. Nakakagulat ang lakas nito sa pakikipaglaban. Ngunit higit sa lahat, ito ang magalang na pagtanggap ng pamilyang Yates sa mga pinakatanyag na panauhin.
Kahit para sa mga powerhouse ng Divine King, maaaring hindi rin ipadala ng Yates family ang War Chariot na ito para salubungin sila. Sa kasalukuyan, sa panahon mismo ng Bright Moon Competition, maraming mga powerhouse ng Divine King ang pupunta at dadalo sa seremonya. Ang pagpapadala ng 8 Extremities War Chariot sa oras na ito ay malinaw na para salubungin ang isang mahalagang tao. Tiningnan ni Mateo ang 8 Extremities War Chariot mula sa malayo, may bahid ng ngiti na sumilay sa gilid ng kanyang labi. Hindi na bago sa kanya ang chariot na digmaan ng 8 daanan. Noon, pagdating niya sa Bright Moon City, personal na sinakyan ni John Paul ang chariot na digmaan ng 8 daanan upang salubungin siya. Lumipas na ang mga panahon, at nagbago na ang mga pangyayari, para isipin na si John Paul ang nagmaneho ng karwahe para salubungin siyang muli ngayon. Siyempre, hindi iisipin ng ibang tao na narito ang 8 Extremities War Chariot para salubungin siya. Gamit ang 8 Extremities War Chariot para salubungin ang isang batang lalaki mula sa Heaven Enlightenment Realm, paano ito naging posible? Karapat-dapat maging pinuno ng pamilya, dapat ay may katapangan talaga sa paggawa ng mga bagay-bagay. Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Sa tabi, kumurap ang mga mata ni Sean, at marahang sinabi, "Young Master Crosswell, hindi mo naman siguro iniisip na nandito ang 8 Extremities War Chariot para salubungin ka, di ba?" Nakangiting sabi ni Mateo, "Kung hindi, ano sa tingin mo?" Napakabilis ng bilis ng kariton digmaan ng 8 daanan. Sa isang kisap mata, nakarating ito sa itaas ng kalangitan ng kalyeng ito. Lahat ay tumingin sa kaliwat kanan, gustong mahanap ang malaking putok na iyon. Pero hindi nila ito mahanap. Sakay ng karwahe, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mamahaling damit na may gwapong mukha na parang inukit na jade ang lumilipad ang damit, parang isang eksperto. Master Crosswell, matagal nang naghihintay si John Paul. Sa wakas ay nakarating ka na sa Bright Moon City. Naghanda ang isang ito ng mahinang alak. Maaari bang pumunta si Master Crosswell at mag-usap? Isang malalim na boses ang narinig. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay inaanyayahan ang isang taong nagngangalang Master Crosswell. Nagpalingga-lingga ang mga tao sa ibaba, hinahanap ang Master Crosswell, na iyon. Gayunpaman, paano nga ba matatawag na Master Crosswell ang sinuman? Kahit na nagtaas ng kulay si Mateo para papalapitin si John Paul, hindi sila lubos na makapaniwala na si John Paul mismo ang maghahatid sa 8 Extremities War Chariot papunta rito para salubungin si Mateo. Gayunpaman, sina Jianfeng at Yunfeng, ang mag-asawang tiyuhin at pamangkin, ay parehong walang kapantay na namangha sa oras na ito. Hindi nila akalain na ganito pala kagalang-galang ang pagtanggap ng pinuno ng pamilya kay Mateo. Kahit noong bumisita ang pinuno ng pamilya Walker ng Vast Sun City, imposibleng mapakilos din ni John Paul ang chariot ng digmaan ng 8 daanan. Pero sa harap ni Mateo, ginamit niya talaga ito. Tinignan din ni Sean si Mateo nang may labis na pagkamangha. Hindi niya inakalang nandito pala talaga si John Paul para salubungin si Mateo. Nakita ko lang si Mateo na dahan-daang tumayo, at mabilis na lumipad patungo sa 8 Extremities War Chariot. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay natigilan. Ang batang ito, iniisip ba talaga niya na may halaga siya? Kahit pa pumayag talaga si Family Head Yates na makipagkita sa kanya, imposible ring magmaneho ng 8 Extremities War Chariot, di ba? Anong biro? Isang batang mula sa Heaven Enlightenment Realm ang nangahas na tanggapin ang pangalang Master. Ang pag-amin ni Family Head Yates ng personal ay nagkataon lamang. Seryoso niya talaga. Haha. Isa lang talagang payaso ang batang ito. Kasalukuyang tumatanggap ng isang panauhing pandangal si Family Head Yates, tumakbo pa nga siya para magpasikat. Sandali, sunod-sunod na tumaas ang mga mapangutyang boses. Kahit napilit na pinapapunta ni Mateo si John Paul, hindi sila makapaniwala na personal na sasakay si John Paul sa 8 Extremities War Chariot para salubungin si Mateo. Ang 8 Extremities War Chariot ay nakatanggap na ng maraming mahahalagang tauhan noon. Ngunit ang mga malalaking tauhan na ito, wala pang sino man ang mas mababa kaysa sa Divine King Realm noon. Sino ba siya sa akala ni Mateo? Gayunpaman, ang eksena kung saan nalipol si Mateo ng War Chariot ng 8 Extremities ay hindi naganap. Sa oras na ito, bumaba na si John Paul sa karwahe at sinalubong si Mateo.
Tumingin si Mateo kay John Paul at malamig na sinabi, medyo sumobra ang dating ng family head na si Yates. Malalim ang tingin ni John Paul, kasalukuyang sinusuri si Mateo, medyo gulat sa kanyang puso. Napakabata pa ni Mateo, ngunit wala siyang kahit kaunting pagka-impulsibo ng binata. Sa kabaligtaran, kapag kaharap niya si Mateo, para siyang isang eksperto. Ang soberanong disposisyon ni John Paul ay naipon sa loob ng maraming buwan at taon. Gayunpaman, nang nakatayo si Mateo sa tapat niya, ang kanyang aura ay hindi talaga mahina kahit kaunti. Ang eksenang ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkalito. Nakangiting sabi ni John Paul, walang kapantay ang lakas ng alchemy ni Master Crosswell. Gaano man kaseryoso ang pagtanggap ko sa iyo, hindi iyon kalabisan. Hindi ito lugar para magsalita. Master Crosswell, sumakay ka na lang sa karwahe para mag-usap. Dahan daw ang tumango si Mateo. Itinaas ang kanyang binti, diretso siyang pumasok sa loob ng 8 Extremities War Chariot. Pero hindi agad pumasok si John Paul. Walang pakialam siyang nagbilin. Jan Feng, muntik ka nang magdulot ng malaking gulo ngayon. Pumunta ka sa disciplinary hall para parusahan ka. 933. Medyo kakaiba ang atmosfera sa 8 Extremities War Chariot. Pagkasakay sa karwaheng pandigma, ang kilos ni John Paul ay ibang-iba sa dati niyang kasiglahan. Malamig hanggang sa medyo nilalamig ang mga tao. Kung tungkol naman kay Mateo, nagsalin siya ng isang tasa ng alak at ininom ito ng mag-isa, nang walang kahit kaunting pakiramdam ng pagiging malaya. Ang espesyal na produkto ng Bright Moon City, ang Way ng Moon Falling Petals Wine. Manam. Hindi naman masama, hindi naman masama. Nakakalungkot na middle grade lang ang alak na ito. Isa pa, medyo kulang na ang edad nito. Napakakuripot ng family head na si Yates. Umiling si Mateo at bumaantong hininga. Ang Way ng Moon Falling Petals Wine ay isang dekalidad na alak na kapantay ng Immortal Remembrance Jade Brew. Sa pamamagitan lamang ng Soaring Moon Immortal Flower ng Bright Moon City ito maaaring madistill. Gayunpaman, malinaw na hindi tatanggapin ni John Paul ang immortal grade na Way ng Moon Falling Petals Wine na ginagamit sa pag-e-entertain ng mga kilalang bisita na pupunta at mag-entertain kay Mateo. Mateo, ang laki talaga ng red jalong ibinigay mo. Pagdating mo sa Bright Moon City, nagamok ka. At gusto mo pa ring personal na lumabas ang Yates na ito at tanggapin ka. Bagamat kalmado ang mga salita ni John Paul, bahagya itong naglalaman ng intensyong pumatay. Pero wala talagang pakialam si Mateo. Tiningnan niya ito at walang pakialam na sinabi, ang pagiging asikaso ng Bright Moon City, natikman na rin ito ni Crosswell. Kailan kaya maaayos ang maangas na pagkukulang na ito? Pagdating mo, hinarap na kita at nakipagtulungan na ako sa iyo para magtanghal ng isang dula. Kung hindi, hindi madaling pasakayin ako sa 8 Extremities War Chariot na ito. Bahagyang nanliit ang mga mata ni John Paul at nagpakita ng kislap ng malamig na liwanag. Malinaw na umabot na sa hangganan ang kanyang pagpaparaya. Masyadong mayabang ang mga sinabi ni Mateo. Ang chariot ng digmaan ng 8 daanan ay hindi maaaring sakyan ni Newman. Si Mateo, isang nakababata, ay isa ng walang kapantay na kaluwalhatian. Ang lakas pa rin ng loob ng lalaking ito na gumawa ng problema. Dahil sa dami ng mga manlalarong inihanda ni John Paul kanina, ang layunin ay itaas ang katayuan ni Mateo, para maging misteryoso siya sa paningin ng publiko. Sa ganitong paraan, ang personal na paglabas niya, ni John Paul, para tumanggap, ay natural na hindi magmumukhang magpapababa sa kanyang katayuan. Bago umalis, sinadya pa niyang ibalita ang parusa kay Yunfeng sa harap ng mga karaniwang tao, na nagpapahiwatig na ang insidente ngayon ay kasalanan lamang ni Yunfeng, at walang kinalaman sa pamilya Yates. Ang sisi na ito, si Yunfeng lang ang nag-iisang nagdala nito. Nalutas ni John Paul ang pagkaasiwa ng pamilya Yates sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang kamay. Isa nga siyang makapangyarihang pinuno na may matapang na pananaw. Hindi na lang niya sinabi kung bakit hindi niya ikinatuwa si Mateo. Kaya naman, pagkatapos sumakay sa 8 Extremities War Chariot, natural lang na hindi siya magpakita ng anumang mabuting saloobin kay Mateo. Humph! Hindi naman matanda ang edad, pero hindi rin maliit ang tono mo. Hindi kaya ang pagsakay sa aking 8 Extremities War Chariot ay nagdulot ng kahihiyan sa iyong katayuan. Huwag mong kalimutan, isa ka lamang angas ng lower realms. Malamig na sanggal ni John Paul.
Sakay lang sa isang pangit na karwaheng pandigma, ano ba ang problema? May pakialam ang ibang tao, pero ako, si Mateo, ay wala akong pakialam. Malamig na sabi ni Mateo. Kung pag-uusapan ang katayuan ni Mateo bilang isang alchemy emperor sa pinakamataas na antas, ang pagsakay niya sa 8 Extremities War Chariot ay nagbibigay ng matinding galit sa pamilyang Yates. Nagbabago lang ang mga pangyayari sa paglipas ng panahon, hindi alam ni John Paul na ang nakaupo sa tapat niya ay dating henyo sa alchemy na may kakayahang gamitin ang Divine Realm. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, hindi napigilan ni John Paul na mawala ng malay. Masyadong mayabang ang batang ito. Hindi niya talaga ito maituturing na pinuno ng Rank 1 Holy Land na ito sa paningin niya. Iisipin pa nga ng mga hindi nakakaalam na si Mateo ay isang kahangahangang Divine King. Tama na ang kalokohan. Ang sakit ni Megan, sigurado ka ba talaga? Dumating na si Mark Inquaid at tinulungan si Megan na mag-diagnose dati. Kahit siya ay hindi rin alam ang gagawin. Sabi ni John Paul nang may mapanglo na tingin. Malamig na sabi ni Mateo, si Mark Ing, ang matandang iyon ay kampante sa sarili niyang tagumpay, hindi na dapat banggitin. Kung nawa niya itong gamutin, kakaiba iyon. Pero kung pag-uusapan natin yan, itong Bright Moon Competition, ano ang kahulugan nito? Paano matutukoy ang habang buhay na kaligayahan ng iyong anak gamit ang ganoong kawalang ingat na pamamaraan? Kakapasok lang ni Mateo sa lungsod pero narinig na rin niya ang tungkol sa Bright Moon Competition. Maraming mga batang talento ang nagtipon sa Bright Moon City upang makipagkompetensya kay Megan. Ang unang pwesto sa Bright Moon Competition ay si Megan. Bilang Dote, magbubukas ng pwesto ang Bright Moon City at papasukin ang magiging manugang sa Vast Sun Bright Moon Realm. Tunay ngang walang kapantay ang kagandahan ni Megan. Matagal nang kumalat ang balita na binibilang na ang kanyang mga araw. Ang pagpunta ng mga batang henyo rito ay malamang hindi para kay Megan, kundi para sa pagkakataong makapasok sa Vast Sun Bright Moon Realm. Ano rin ang kahulugan ng ganitong kompetisyon sa pakikipaglaban para makahanap ng mapapangasawa? Tinitigan siya ni John Paul ng masama at sinabing, hindi ikaw ang bahala sa mga problema ng pamilya Yates. Huwag mong sabihing hindi kita binibigyan ng pagkakataon, kung tapat ka kay Megan, talunin mo lahat ng mahuhusay na binata sa Bright Moon Competition. Nang marinig ito ni Mateo, hindi niya sinasadyang napalingon, at tuluyan siyang nalubog sa kanyang mga iniisip. Nang makita ang eksenang ito, malamig nang umisi si John Paul sa kanyang puso. Gustong maka-score ng batang ito sa labas ng kanyang liga. Ngayon, nang marinig niyang kailangan niyang harapin ang mga natatanging batang henyo sa ilalim ng langit, agad siyang nawala ng malay. Ang puso ni Megan ay lubos na nakatali kay Mateo. Paano niya hindi masasabi, bilang ama nito? Pakiramdam lang niya ay ipinagkatiwala ni Megan ang lahat sa maling tao ngayon. Ngunit, ang kasalukuyang iniisip ni Mateo ay ibang-iba sa kung ano ang nasa isip ni John Paul. Ang dahilan kung bakit siya natulala ay dahil hindi niya inakala na iniisip talaga ni John Paul na may plano siya kay Megan. Pero tungkol kay Megan, si Mateo ay may nararamdaman talaga na hindi niya kayang sabihin. Ang ganitong pakiramdam ay ibang-iba kumpara noong kaharap niya ang ibang mga babae. Hindi sinasadyang naalala ni Mateo ang palihim na paghalik ni Megan sa kanya noon. Ngayon, sa pag-alala niya, parang pinipiga niya ang kanyang puso sa sobrang kaba. Kayang nahulog na talaga ang loob niya kay Megan. Sa kanyang nakaraang buhay, ibinuhos ni Mateo ang kanyang buong katawan at isipan sa alchemy. At sa buhay na ito, ang kanyang pinakamalaking layunin ay ang paghihiganti kay Jeken Glan. Kaya't sinasadya man o hindi niya sinasadya, pinigilan niya ang kanyang sarili na mag-isip sa aspetong ito. Noong una, akala ni Mateo ay puro pasasalamat lang ang nararamdaman niya para kay Megan. Pero ngayon, parang hindi naman ganoon. Maliban sa conclusion, wala ring malinaw na sagot sa puso ni Mateo. Mabuti at natatakot ka. Kung kaya mo talagang tretuhin si Megan, natural lang na hindi ka tretuhin ng pamilya Yates ng hindi patas. Maliban na lang kung gagamitin mo ito bilang chip para makuha si Megan, imposible yan. Pero, sasabihin ko muna ang mga masasakit na bagay, kung hindi mo kayang tretuhin si Megan, pagsisisihan mo kung kailan ka ipinanganak sa mundong ito. Malamig na sanggal ni John Paul. Pinilit ni Mateo na umisip.
Habang umiinom ng Wayne ng Moon Falling Petals wine, malamig niyang sinabi, hindi mo kailangang mag-alala sa sakit ni Megan. Pero ang pag-oorganisa nitong Bright Moon Competition ay talagang walang kapantay na kahangalan. Kapag gumaling na ang sakit ni Megan, ang kanyang cultivation ay uunlad ng napakabilis. Hindi magtatagal, wala nang makakatapat niya sa iyong Yates family. Malalim na sabi ni John Paul, Humph. Parang mas maganda pa sa totoo. Bilang na ang mga araw ni Megan, nawala ka rin nitong 2 taon. Isa pa, masyadong mababa ang cultivation realm mo at hindi mo kayang pinuhin ang soul separating pill. Kahit na pumunta ka pa talaga, ano pa ang silbi? Ipinanganak si Megan na may Moonlight Heavenly Eye physique. Ang lakas ng kanyang ocular powers ay kakaiba sa Yates family. Kung aalis talaga siya ng ganito, malaking kawalan ito para sa Yates family. Ano ang alam mo? Nang marinig ang mga salitang ito, hindi maipaliwanag na nalungkot si Mateo. Ang ibig sabihin ni John Paul ay ang pagtrato kay Megan bilang isang kasangkapan upang ipagpatuloy ang linya ng pamilya. Dahil mga inapo ng likas na Moonlight Heavenly Eye physique, mayroong 30% na posibilidad na mapabilang din sa likas na Moonlight Heavenly Eye physique. Kahit na hindi, ang kakayahan ng mga inapo sa paningin ay mas malakas din kumpara sa mga ordinaryong tao. Dahil nga rito kung kaya't handang isuko ni John Paul ang isang pwesto para makapasok sa vast Sun Bright Moon Realm, at kinailangan din niyang maghanap ng isang mapagmalaking manugang para sa kanyang sarili. 934. Iwan mo na sa akin ang sakit ni Megan. Kanselahin na ng pamilya Yates ang Bright Moon Competition sa pagkakataong ito. Biglang nagsalita si Mateo. Medyo nanlamig lang ang tingin niya. Pero sabi ni John Paul, imposible. Sa kasalukuyan, nagtitipon ang mga henyo sa Bright Moon City. Maraming puwersa na kahit ang pamilya Yates ay hindi kayang pukawin. Ang pagnanais na kanselahin ang Bright Moon Competition ay hindi na posible. Gayunpaman, kung mananalo ka sa Bright Moon Competition, ipapakasal sa iyo ng emperador na ito si Megan ng walang ibang salita. Ang mga salita ni John Paul ay may balak na magpalitan ng suntok. Pero hindi rin naman siya maaaring sisihin dito. Ngayon, ang Bright Moon Competition ay isa ng palaso na akmang-akma sa malalakas. Hindi na kailangan ng pamilyang Yates na huwag nang magpakawala pa. Nanlamig ang ekspresyon ni Mateo, at sinabi niya sa seryosong boses, ang mga henyo na tinutukoy mo, si Bryce kaya silang lahat. Kalimutan mo na yan, nasa iyo rin ang pag-oorganisa ng Bright Moon Competition. Kung sino man ang manalo, homanin mo ako. Ang mga salitang ito ay sinabi ng may pagmamataas. Ang ibig sabihin ni Mateo ay ang mga tinatawag na henyo ay hindi karapat-dapat na makipagpalitan ng suntok sa kanya. Nanigas si John Paul, at sinabi niya sa malalim na boses, mapangahas ka lang. Anong karapatan mong makatanggap ng ibang traito mula sa iba? Bukod pa rito, ikaw, isang Heaven Enlightenment Realm, ano ang mga kwalifikasyon mo para tanggapin ang hamon ng ibang tao? John Paul, sa tingin ko hindi ka dapat magkamali. Sa ngayon, hindi kita kinakausap, ipinapaalam ko lang sa iyo. Ang paggawa nito ay nagpapakita na ng mukha sa iyong pamilya Yates. Kung hindi mo tinitingnan ang mukha ni Megan, diretso ko na siyang inilabas. Hey, huwag mo akong tingnan ng ganyan ang ekspresyon sa mga mata mo. Kung gusto kong ilayo si Megan, hindi mo mapipigilan. Tungkol naman sa dahilan, sa tingin ko alam mo na, malamig na sabi ni Mateo. Malamig na tiningnan ni John Paul si Mateo, at nagpakita ng malamig na liwanag. Ang batang ito, na nakaharap sa kanya, ang pinuno ng pamilyang Yates, ay nangahas din na maging walang pigil. Pero ang sobrang kumpiyansa ni Mateo ang dahilan kung bakit siya medyo maingat sa pagkilos. Natural lang na alam niya ang tinutukoy ni Mateo. Kung gusto ng Soul Marshal Divine King na ilayo si Megan, walang makakapigil dito. Malinaw na dito rin nakasalalay ang kumpiyansa ni Mateo. Mayabang ang itsura ni Mateo, at hindi niya talaga mapansin si John Paul. Hindi nito napigilan ang pagsiksikan ng mga tao sa mga iniisip nila. Para sa pamilyang Yates at pamilyang Walker, dati na nilang pinag-iisipan ang pagkakakilanlan ni Mateo, at sa tingin nila ang pinakamalaking posibilidad ay si Mateo ang anak sa labas ni Francis.
Kung hindi, paano magagawa ng isang maliit at maliit na Heaven Enlightenment Realm na kumilos ang isa sa 10 dakilang banal na hari? Bukod pa rito, si Mateo ay natatangi sa parehong soul at martial arts. Ang kanyang lakas sa alchemy ay walang kapantay. Inukit lamang mula sa parehong halmahan. Kung iisipin hanggang dito na lang, paano pa kaya magdududa si John Paul? Sige, pangako sa iyo ng emperador na ito. Napaka-arrogant mo, minamaliit mo ang mga natatanging bayani ng Divine Realm. Gusto kong tingnan kung gaano kalaki ang kakayahan mo. Malamig na sabi ni John Paul. Dahil minasahe ng isang junior, nakaramdam si John Paul ng matinding sama ng loob na parang nakakain ng langaw. Ngunit, wala na siyang ibang nagawa kundi ang pumayag sa kahilingan ni Mateo. Ang pamilyang Yates ang de facto na taga-kontrol ng Bright Moon City. Napakalawak ng kabuoang lawak ng manor at patio. Sa kasalukuyan, sa tabi ng isang maliit na lawa na may napakagandang tanawin, ilang mga figure ang kasalukuyang humahanga sa tanawin at nagkukwentuhan. O Megan, si Bryce ay lumaki kasama mo simula pagkabata at ikaw lang ang inaasam niya. Ang pamilya Walker at pamilya Yates ay magkaugnay sa pamamagitan ng kasal sa loob ng maraming henerasyon. Bakit ayaw mong makipagkita kay Bryce? Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang gumawa ng lahat para hikayatin ang dalagang katabi niya. Ang dalagang ito ay walang iba kundi si Megan. Tia, huwag mo nang pahirapan si Megan. Sa Bright Moon Competition ngayon, tatalunan ko ang lahat ng henyo at gagamitin ko ang sarili kong lakas para patunayan na ako ang pinakakarapat dapat kay Megan. Isa pa, hanggat mananalo ako, matutulungan ko ang pamilya Yates na mapanatili ang pwesto para makapasok sa Vast Sun Bright Moon Realm. Naroon din si Bryce. Maliban na lang, pumagitna na siya nang hindi hinihintay ang sagot ni Megan. Malubha siyang nasugatan ng Soul Martial Divine King noong huling beses na pumunta siya sa Crimson Afterglow Holy Land. Malaki ang iginanti ng pamilya Walker bago nakuha ang paraan para mabawi ang kamalayan ni Bryce mula sa Soul Martial Divine King doon. Ngunit ang talento ni Bryce ay talagang napakalakas na sumusubok sa langit. Nang maranasan ang malubhang pinsala sa pagkakataong ito, hindi lamang hindi bumaba ang kanyang lakas, kundi lumakas pa ito, at direktang nakabasag sa mga tanikala ng Dao Profound Realm, at nakapasok sa hanay ng Emperor Realm sa isang iglap lamang. Kaya sa pagkakataong ito, iyon ang dahilan kung bakit siya puno ng kumpiyansa, gustong tapakan ng lahat ng mga henyo. Ang pangalan ng babaeng nasa katanghaliang gulang ay Mary Lou Walker, pinsan ni Jackson Walker. Pinakasalan niya ang kapatid ni John Paul na si Jake Yates Yate. Kaya naman, tinawag siya ni Bryce na Tia. Matapos makapasok sa Dao Profound Realm ang Bryce, tila mas naging mahinahon ang kanyang kalamangan, at mas naging kalmado rin siya. Determinado pa rin siyang makuha si Megan. Megan, dati, nililigawan mo si Bryce, dahil bata pa siya. Sa pagkakataong ito, mas nagiging matalino siya sa bawat pagsubok at mas may edad na. Kung mapapangasawa mo siya, mas magiging malapit ang relasyon ng pamilyang Walker at Yates. Hindi ba't mas makakabuti? Patuloy na panghihikayat ni Mary Lou. Sabi ni Bryce, Tita, huwag ka nang magsalita pa. Dahil sinabi ni Megan na gusto niyang pakasalan ang pinakamalakas na henyo, kung gayon. Ako ang magiging pinakamalakas na iyon. Kumanta ang dalawa ng sabay-sabay. Wala talagang oras si Megan para sumingit. Sa totoo lang, si Megan pa rin ang nagpasimula ng Bright Moon Competition sa pagkakataong ito. Noon, si John Paul ay masyadong walang humpay, iginiit na pakasalan niya si Bryce. Ngunit tumanggi si Megan kahit ano pa man at sinabi kay John Paul, kung ako, si Megan, ay kailangang magpakasal, mapapangasawa ko rin ang pinakamalakas na batang henyo. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Bright Moon Competition sa pagkakataong ito. Sa isang kisap mata, 7 hanggang 8 taon ang lumipas. Ang sakit ng pagpunit ng banal na kaluluwa ni Megan ay lalong naging hindi mapigilan. Ang dalas ng pagsiklab ay lalong tumitindi. Kahit na may Asher Spirit Heart Fusing Fluid siya, hindi na rin siya makapaghintay ng matagal. Gayunpaman, hindi sumipot si Mateo sa lahat ng oras. Pero hindi nawala ng tiwala si Megan kay Mateo.
Alam niyang tiyak na darating si Mateo at ililigtas siya. Tia, ang Bright Moon Competition ay tiyak na mangyayari. Ano pa ang saysay ng pagsasabi nito? Kung makukuha ni Bryce ang unang pwesto at makakabalik, tutuperin ko ang pangako ko, malamig na sabi ni Megan. Mapatla ang kanyang kutis, bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay, mukhang pagod na pagod. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin ito nahahadlangan ang kanyang alindog. Ang kasalukuyang Megan ay may kakaibang kagandahan na parang may sakit, na lalong nagpaparamdam sa mga tao na sila ay mas mapagtanggol, at mas handang magmalasakit. Huho, ito. Natatakot akong hindi ito magiging madali. Dahil nandito si Mateo, tiyak na hindi mapupunta sa iba ang unang pwesto. Sa likod ni Megan, isang binata na nakasuot ng asul na damit ang bumukas ng kanyang bibig. Ang binatang ito na nakasuot ng asul na damit ay si Mark. 7 hanggang 8 taon na ang lumipas, ang aura ni Mark ay mas malakas na ngayon kumpara dati. Sa kasalukuyan, bahagya na siyang makakarating sa tier siyam. Ang pagsabog na may malalalim na akumulasyon ay malamang na tumutukoy sa sitwasyon ni Mark. Pero hindi nagalit si Bryce. Nakangiti niyang sabi, Mateo. Kahit mas malakas pa siya, kailangan pa rin niyang makarating sa Bright Moon City bago ang Bright Moon Competition. Sinasabing matagal na siyang nawala. Oo. Isang ubod ng bait sa Lower Realms, ilang taon pa lang ang akyat niya, gaano kalaki ang kaya niyang idagdag na lakas. Siguro, hindi pa niya nararating ang Heaven Enlightenment Realm ngayon, may paghamak na sabi ni Mary Lou. Kumunat ang noo ni Megan at sinabi niya ng may pagkadismaya, Tita, hindi na kaya ng sakit ni Megan na magtagal pa. Maaari kayang gusto mong makitang umalis si Megan sa mundong ito ngayon din. Kumabog ng malakas ang puso ni Mary Lou, hindi inaasahan na lalampas sa inaasahan, at dali-daling nakangiting sinabi, Megan, wala bang hindi pagkakaunawaan? Natural lang na umaasa si tita na gagaling ka agad. Pero ngayon ko lang naisip ang mga katotohanan. Na si Mateo ay umangat lang ng mga 6 hanggang 7 taon, kahit na ang kanyang talento ay kahanga-hanga na, ang kanyang pag-unlad ay may hangganan din, tama ba? Ganoon ba? Itong tiya, natatakot ako na mabaigo ka nitong si Crosswell. Sa oras na ito, isang batang personalidad ang dahan-daang lumabas. Ang tonong iyon ay may hindi maipaliwanag na pangungutya. 935. Nang makita ang figurang iyon na labis niyang hinahangaan, medyo natigilan si Megan ng ilang panahon. Walang nakakaalam kung paano nabuhay si Megan nitong mga nakaraang taon. Ang sakit na dulot ng pagpunit ng banal na kaluluwa ay hindi kayang isipin ng karaniwang tao. Sa tuwing si Megan ay labis na nasasaktan at hinihiling na sana'y mamatay na lamang siya, ang matangkad at tuwid na figurang iyon ay laging pumapasok sa kanyang isipan. Si Mateo ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang buhay. Isang magandang anino ang bahagyang gumalaw at bumalot na sa baywang ni Mateo. Sa wakas ay naghintay ako hanggang sa dumating ka. Kalmado, hindi gaanong pabago-bago ang emosyon, at hindi rin umiiyak na nagrereklamo tulad ng mga ordinaryong babae. Si Megan ay palaging isang dalagang diwata na nasa kabilang mundo. Sadyang kinakatawa na lang ng simple at maikling pangungusap na ito ang lahat. Pangungulila, pagdurusa, pag-aatubili, pagtitiyaga, pagtitiis hanggang sa humiwalay ang mga ulap at makita ang maliwanag na buwan, lahat ay nasa loob ng isang pangungusap na ito. Dumating na si Mateo, tama na. Hindi mahalaga ang lahat ng iba pa. Dahil niyakap ng isang magandang babae, nakaramdam si Mateo ng labis na kasiyahan. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga ng palihim at inabot din ang kanyang kamay para yakapin si Megan. Manam, nandito na ako, matatapos din ang lahat, malumanay na sabi ni Mateo. Ubo, ubo. Sa likod ni Mateo, biglang kumalat ang ilang ubo. Nagulat si Meg bago niya napansin na nasa likod pala ni Mateo si ama. Tumingin si John Paul kay Mateo sa likuran, ang kanyang mga titig ay medyo mapang-asar. Pero hindi pinansin ni Mateo ang tingin nito at patuloy na niyakap si Megan. Wala siyang balak na bumitaw. Naging berde ang mukha ni Bryce, at puno ng hinanakit ang kanyang tingin kay Mateo. Lumaki siyang kasama ni Megan simula pagkabata at masasabing nasa magandang kalagayan siya.
Gayunpaman, hawak ni Megan ang maningning na perlas na ito sa kamay ni Mateo sa kasalukuyan. Kailan pa naging ganito si Megan sa kanya? Hindi na kayang ilarawan ng mga salita ang inggit at puot ni Bryce kay Mateo sa kanyang puso. Ngunit nang sandaling maisip niya ang Soul Marshal Divine King, hindi niya maiwasang manginig mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ikaw. Ikaw si Mateo. Nasa peak ka na talaga ng 9th level Heaven Enlightenment. Paano ito nangyari? Sa oras na ito, ang gulat na boses ni Mary Lou ay sumaire sa kakaibang atmosfera ng eksena. Nahulaan pa rin niya bago ito na hindi malalampasan ni Mateo ang Heaven Enlightenment Realm. Ngunit nang tumayo si Mateo sa harap niya, nasa peak Heaven Enlightenment Realm na siya. Isang hakbang na lang ang layo para makapasok sa Faceless Realm. Ang ganitong uri ng bilis ng paglilinang ay talagang medyo nakakatakot din, di ba? Sa oras na ito, natuklasan na rin ni Bryce ang Cultivation Realm ni Mateo, at hindi sinasadyang naninigas ang kanyang mga mata. Nahulaan ng pamilya Walker na si Mateo ay malamang na anak sa labas ng Soul Marshal Divine King. Maaari kayang totoo ang haka-hakang ito. Alam niya na noong kakaakyat pa lang ni Mateo, mayroon lamang siyang lakas na kakapasok lang sa Divine Traversing Realm. 6 hanggang 7 taon pa lang ang nakalipas, at nalagpasan na ni Mateo ang 3 pangunahing larangan ng cultivation ng sunod-sunod. Nakakatakot ang ganitong bilis ng cultivation. Naaalala ko noong mga panahong iyon, noong unang beses niyang nakilala si Mateo, isa pa ring nilalang na parang langgam si Mateo sa harap niya. Ngunit nang lumipas lamang ang 7 hanggang 8 taon, nagpakita na si Mateo ng takbo ng paghabol mula sa likuran. Nagbigay ito kay Bryce ng matinding pressure. Isang katutubong taga-lower realm, kung wala siyang tulong ng major power ng isang divine realm, paano siya makakapag-cultivate ng ganito kabilis? Humph! Paano kung umabot sa peak Heaven Enlightenment Realm? Gamit ang lakas mo, imposibleng manalo sa Bright Moon Competition. Mateo, kung lalaki ka, lumaban ka para makita kung sino ang mananalo sa Bright Moon Competition. Naglabas si Bryce ng isang liham hamon kay Mateo sa harap ng lahat. Ang kasalukuyang Bryce ay parang tandang na nag-aalab. Ang kanyang paghamon kay Mateo ay ang huling biyaya na kaya niyang panatilihin. Mateo, ako. Napahiya si Megan nang tumingin kay Mateo. Inayos pa nga niya ang Bright Moon Competition na ito para pahabain ang oras. Hindi niya inaasahan na mabibitag nito si Mateo sa huli. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, Megan, tama ang sinabi mo. Ang tauhan mo ay natural na pinakamalakas. Bryce, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Kung gusto mo akong hamanin, kailangan mong talunin ang lahat sa Bright Moon Competition. Kung hindi, wala ka ng pagkakataong hamanin ako. Natigilan si Bryce at napangisi, Mateo, masyado ka ring mayabang, di ba? Hindi mabilang ang mga henyo ng Divine Realm. Kahit nakahanga-hanga ang bilis ng iyong cultivation, hindi ka pa rin nakapasok sa top 100. Anong karapatan mong hayaan akong hamanin ka? Nagkibit balikat si Mateo at hindi man lang nag-abalang magpaliwanag. Bryce, nangako na ako kay Mateo, ang mananalo sa Bright Moon Competition bukas ay lalaban kay Mateo para sa mga kwalifikasyon upang makapasok sa Vast Sun Bright Moon Realm. Nagsalita si John Paul. Nanigas si Bryce, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Theo Yates, ikaw. Hindi ka nagbibiro, di ba? Mateo, ano ang mga kwalifikasyon niya para matanggap ang ganitong pagtrato? Napakawalang saysay talaga ng desisyong ito ni John Paul. Si Mateo ay isa lamang martial artist sa Heaven Enlightenment Realm. Hindi ba't biro lang ang hayaan siyang makalaban ang mananalo sa Bright Moon Competition bukas? Bahagyang lumungkot ang mukha ni John Paul, at sinabi niya, alam mo naman na may ganitong kwalifikasyon si Mateo. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Bryce na manigas ang puso. Totoo kaya ang haka-hakang iyon? Sige, tama na ang kalokohan, magsialis na kayong lahat. Hindi na kailangan pang mag-atubili sa sakit ni Megan. Kailangan ko nang simulan ang pagkuha ng pulso ni Megan, malamig na sabi ni Mateo. Ikaw. Talaga bang gagamutin mo ang sakit ni Megan?
Sa pagkakaalam ko, ang pagnanais na gamutin ang sakit ni Megan ay nangangailangan ng pagpino ng soul-separating pill, tama ba? Ang medicinal pill na iyon ay hindi kayang pinoin kahit ng mga powerhouse ng Alchemy Emperor. Isa ka lamang Heaven Enlightenment Realm at kayang pinoin ang soul-separating pill. Tanong ni Bryce nang may pag-aalinlangan. Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, ibinigay ko ang formula ng pill na ito kay Megan. Ako lang ang makakapagpino nito. Tungkol naman sa cultivation realm. Tama ang sinabi mo, hindi ko talaga kayang pinoin ang soul-separating pill ngayon. Malamig na ngumiti si Bryce nang marinig iyon at sinabing, kita mo, alam ko na. Kahit na sarili mong formula ng tableta iyon, kahit wala kang pinakamataas na lakas ng Alchemy Venerable, huwag mo nang isipin ang gamot na ito. Kagalang-galang na alchemy ba iyon? Sige, napakadali lang nito para sa akin. Mapapamura na sana si Bryce nang biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Isang nakakakilabot na enerhiya ang gumapang palabas. Biglang dumilim ang bahaging ito ng kalangitan. Sa kalangitan, dalawang uri ng kulay ng mga ulap ng kapigatian ang mabilis na naipon at nabuo. Dalawang kulay na makalangit na kapigatian. Nakalus talaga si Mateo sa isang salita ng hindi pagsang-ayon. Mateo, baliw ka ba? Ang paglampas sa ganitong kapigatian ay magiging isang kaparangan ng pamilya Yates. Sabi ni John Paul sa seryosong boses. Ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian ni Mateo ay lubhang nakapangangilabot. Labis din ang pagkagulat ni John Paul sa kanyang puso nang makita niya ito. Kapag nalampasan ng mga ordinaryong tao ang kapigatian, karamihan ay gagawa ng sapat na paghahanda, at hahanap ng bakanteng lugar sa ilang upang malampasan ang kapigatian. Pero talagang nalampasan ni Mateo ang kanyang paghihirap sa harap ng lahat. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, ang pagpino ng soul-separating pill ay nangangailangan ng kapangyarihan ng kidlat. Ang kapangyarihan ng makalangit na kapighatyang ito ang pinakaangkop. Maghintay kayong lahat ng mahinahon, babalik ako agad. Pagkatapos magsalita, tumalon si Mateo at dumiretso sa ikasyam na langit. Haharapin talaga ni Mateo ang makalangit na kapigatian sa ere. Putok, putok. Dagendong. Isang nakakatakot na dalawahang kulay na makalangit na kapigatian ang biglang bumuhos, diretso kay Mateo. Umungol ng malakas si Mateo at pilit na napigilan ang suntok na ito. Ang kanyang katawang tao ay nasa middle stage tier 8 at hindi natatakot sa kapangyarihan ng makalangit na kapighatyang ito. Kung tungkol naman sa kapighatyang loob ng kaluluwa, mas lalong hindi nag-aalala si Mateo. Dahil nandito ang soul suppressing pearl, wala siyang dapat ipag-alala. Ugong. Mga kalupitan ng langit ang humampes na parabang ito ang puot ng langit. Pero si Mateo ay parang naglalakad-lakad lang sa looban at nakalubog sa loob. Sa wakas, isang huling kidlat ng nakakatakot na pigatian sa langit ang bumagsak. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Sinunggaban talaga ni Mateo ang kidlat ng makalangit na kapigatian ng walang dala. 936. Mabilis na bumulwak ang enerhiya ni Mateo, ngunit ang kidlat sa kanyang kamay ay napakalakas, gusto niyang patayin ng tuluyan si Mateo. Wala lang talagang pakialam si Mateo sa marahas na puwersa ng kidlat. Gamit ang kaliwang kamay niya, inilabas niya ang isang maliit na bote na kulay berde itim at hinayla gamit ang kanyang essence energy, at direktang isinilid ang kidlat sa maliit na bote. His! Ang lakas! Sino ba yan? Paano nagkaroon ng ganitong kakilakilabot na kapangyarihan ang transcending faceless realm heavenly tribulation? Nakita mo ba? Tinatakan niya ang kidlat ng walang anumang tulong ngayon lang. Para bang pinaglalaroan lang siya ng makalangit na kapighatyang ito. Ang nalampasan niya ay isang dual-colored heritage tribulation. Ang paglampas sa lightning tribulation at soul tribulation ng magkasama ay lubhang mapanganib. Pero, ang batang ito ay masyadong kakaiba, hindi ba? Noong nilalampasan ni Mateo ang paghihirap ng pamilyang Yates, ang kapangyarihan ay napakalakas. Natural lamang na nakapukaw ito ng maraming atensyon. Lalo na ang eksena kung saan walang kamay niyang hinahawakan ang kidlat mula sa langit, ikinagulat ito ng lahat.
Sa loob ng ilang panahon, si Mateo ay naging idolo ng maraming nakababata ng pamilyang Yates. Nang makita ni Bryce ang eksenang ito, ang kanyang ekspresyon ay naging napakapangit. Naisip niya na sa pamamagitan ng paglusot sa Dao Profound at pagkamit sa Emperor Realm, sapat na iyon para matanggal si Mateo. Pero kung titingnan ngayon, hindi pala ganoon kadali. Ang tagumpay ni Mateo sa Faceless Realm ay sadyang napakadali. Kung walang kapantay na lakas, sino ang maglalakas loob na malampasan ang kapigatian na tulad niya? Bagamat kalmado si John Paul sa panlabas na anyo, wala ring kapantay ang pagkagulat sa kanyang puso. Ngayon lang niya narinig ang pangalan nito, at hindi maganda ang impresyon niya kay Mateo. Isang taong walang alam kung anong paraan ang ginagamit para linlangin ang kanyang anak. Kung hindi niya tinitingnan ang mukha ng Soul Marshal Divine King, matagal nang gagawa ng hakbang ang pamilya Yates para patayin si Mateo. Pero ngayon, sa wakas ay alam na ni John Paul kung bakit nangahas si Mateo na maging napakayabang. Hindi lang siya umaasa sa kahangahangang katanyagan ni Francis. Siya rin mismo ay may walang kapantay na nakakatakot na lakas. Nang matapos malampasan ang tribulation, dahan-dahang naglakad pababa si Mateo, ang aura ng buong pagkatao niya ay tumaas ng husto. Nang makarating siyang muli sa harap ng lahat, nagbigay talaga siya ng isang nakakahiyang pakiramdam sa mga tao. Ang Faceless Realm, lawless at faceless, ang buong persona ay nakaramdam ng pagsanib sa langit at lupa. Ito ang manifestasyon ng pagkakaroon ng napakalalim na pag-unawa sa Heavenly Dao. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Mateo ay malinaw na mas matindi kumpara sa mga ordinaryong martial artist na kakapasok lang sa Faceless Realm. Ipinapahiwatig nito na ang pangunawa ni Mateo sa Heavenly Dao ay higit na mataas kaysa sa mga ordinaryong first-level Faceless martial artist. Ngayon, maaari ko nang pinuhin ang soul-separating peel. Malamig na sabi ni Mateo habang nakaharap sa lahat. Nagbago ang ekspresyon ni Bryce, pagkatapos ay agad siyang ngumiti ng malamig at sinabing, kung kayang pinuhin ng initial stage Faceless Realm ang soul-separating peel, hindi ba magiging katawa-tawa ang mga powerhouse ng Alchemy Emperor na iyon? Ang hirap ng pagpino ng soul-separating peel na nakamit ang kabutihan ay alam na alam kung gaano karaming tao ang nakakumpirma nito sa loob ng 7 hanggang 8 taon. Malinaw na isa lamang tier 8 medicinal pill, ngunit maraming Alchemy Emperor ang hindi kayang pinuhin ito. Kahit ang isang taong kasing lakas ni Marking ay natalo rin sa ilalim ng maliit na tier 8 medicinal pill na ito. Bukod pa rito, ang formula ng tableta na ibinigay ni Mateo kay Megan, ang mga tala ay napakadetalyado. Ang mga bahagi kung saan kailangang bigyang pansin ang pagpino ng soul-separating pill, minarkahan niya ang bawat isa sa mga ito. Gayunpaman, wala pa ring sino man ang nakakapagpino nito. Kalmado lang si Mateo. Malamig lang niyang sinabi, sa harap ko, puro biro lang talaga sila. Napaka-arrogant naman ng binata mo. Walang kaalam-alam sa lawak ng langit at lupa. Ang soul-separating pill na ito ay galing sa mga kamay mo, pero kahit ang mga powerhouse ng Alchemy Emperor ay hindi ito kayang pinuhin. Kung ikaw, isang maliit na initial stage Faceless Realm, ay kayang pinuhin ito, malamang dahil may problema ang pill formula na ibinigay mo, di ba? Biglang nagsalita si Mary Lou nang may malamig na ngiti. Nang lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang conclusion ni Mary Lou ay lohikal at makatwiran, kaya hindi nila napigil ang maghinala kay Mateo. Walang dahilan para ang isang medicinal pill na hindi kayang pinuhin kahit ng mga peak Alchemy Emperor, ay kayang pinuhin ng isang initial rank Alchemy Venerable, tama ba? Ang ganitong uri ng sitwasyon ay sadyang hindi naaayon sa sentido komon. Nang makita ang reaksyon ng lahat, mas lalong nasiyahan si Mary Lou sa kanyang sarili. Tiningnan niya si Mateo nang may malamig na ngiti at sinabing, gumamit ka ng peking formula ng tableta at nilinlang si Megan sa loob ng maraming taon, talagang malisyoso. O baka naman, hindi naman ganoon kalala ang sakit ni Megan sa simula pa lang. Gumamit ka ng ilang panlilinlang para lumala ang kanyang sakit. Pagkatapos, tumulong ka, para sundan ka ng buong puso ni Megan. Ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng pamilyang Yates ay lalong naging pangit. Lalo na si Bryce, ang kanyang mga titig kapag nakatingin kay Mateo ay puno pa ng intensyong pumatay.
Dahil sa 10 taong panloloko at panloloko sa puso ni Megan, nararapat lang na mamatay si Mateo. Mateo, napakaitim at napakatuso mo. Lahat kami ay hindi mo isiniwalat. Sinungaling, huwag kang magpaloko sa kasuklam-suklam na lalaking ito. Nagngalit si Bryce sa galit at sinabing. Tiningnan siya ni Mateo na parang nakatingin sa isang tanga, at malamig na sinabi, pagkalipas ng 5 araw, ipurifine ko sa publiko ang soul-separating pill. Lahat ng mga alchemist na nakapag-refine na ng soul-separating pill dati, maaari niyo silang imbitahan dito para dumalo sa seremonya. Kung may problema man o wala ang pill formula na ibinigay ko, natural lang na magiging malinaw ito sa isang sulyap lang. Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ay labis na natigilan. Pinahahalagahan ng bawat alchemist ang kanilang sariling mga ari-arian. Ganoon sila pagdating sa mga formula ng Pildores, at gayon din sa paraan ng pagpino. Sa pamamagitan ng pampublikong pagpino ng soul separation pill, ipapakita nito ang proseso ng pagpino ni Mateo sa harap ng mundo, natatanggap ng pagsusuri at pagsang-ayon ng lahat. Ang mga nakapagpino na ng soul separation pill noon ay pawang mga alchemy emperor powerhouse. Hindi nila kayang pinoy ng soul separation pill, pero kung talagang may problema ang pill formula, malalaman nila. Marahil ay may kakayahan si Mateo na linlangin ang 1 o 2 tao. Ngunit napakaraming emperador ng alchemy na nanood ng seremonya, kahit na mayroon siyang napakataas na kakayahan, hindi rin niya sila kayang linlangan. Kung hindi dahil sa lubos na tiwala ni Mateo sa sarili niyang kakayahan sa alchemy, tiyak na hindi ito maglalakas loob na gawin ni Mateo. Isa pa, ang galing pa rin ng malikhaing kakayahan ng tiya na ito. Pero ang paggamit ng ganitong paraan para maghasik ng alitan sa pagitan namin ni Megan, masasabi ko lang, napakawalang kwentang bagay. Mapangot siyang sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Mary Lou at ibubuko na sana ang bibig at utol, ngunit narinig niya ang dahan-daw ang sinabi ni Megan, Tita, nagtitiwala si Megan kay Mateo. Kung mayroon pa ring makakapagligtas sa akin sa mundong ito, ang taong ito ay walang duda na si Mateo. Hindi niya ako lalakoan. Isa pa, kahit sino pa ang manalo sa Bright Moon competition sa huli, ang makakakuha ng pangwakas na tagumpay ay tiyak na si Mateo. Ang mga salita ni Megan ay parang hampas ng latigo, na malakas na tumatama sa puso ni Bryce. Ang tiwalang ito, hindi niya kailanman nakuha noon. Pero sina Megan at Mateo ay magkakilala lamang ng mahigit 10 taon. Sa pagitan ng mga ito, umabot pa nga ng 6 hanggang 7 taon ang kanilang pagitan. Ano ang batayan niya sa ganoong pagtitiwala kay Mateo? Megan, bakit? Ano ba ang maganda sa batang to? Tanong ni Bryce habang nanginginig ang buong katawan. Tumingin si Megan kay Bryce at mahinahong sinabi, Bryce, puso ko, hindi mo ito maiintindihan. Kaya sumuko ka na. Tunay nga, walang makakaintindi sa puso ni Megan. Maraming taon na ang nakalilipas, mula nang makita niya si Matthew, ang puso niya ay nakatali na rito. Walang ibang makakapasok. Gayunpaman, ang pagpanaw ni Matthew ay nagparamdam sa kanyang puso na parang abo sa loob ng ilang panahon. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagpunta niya sa lower realms para ilihis ang atensyon mula sa kanyang mga alalahanin, ngunit mahimalang nakasalubong niya si Mateo. At ang binata na ito ay unti-unting napapalibutan ng taong iyon, na siyang dahilan kung bakit unti-unting nabubuhay ang kanyang pusong patay na. Para kay Megan, wala nang mas maganda pa rito. Gayunpaman, ang tunay na nagpasaya kay Megan ay ang sinabi ni Mateo kanina. Ang iyong tauhan ay natural na pinakamalakas. Maaari kayang. Sa wakas ay nakuha na niya ang pagkilala nito. 937. Ang mga bituin sa langit ay nagniningning ng napakaliwanag. Isang maliwanag at malinaw na buwan ang nakasabit sa sulok ng isang maayos na pagkakaayos ng mga bahay sa tabi ng isang kalye. Ang buwan sa Bright Moon City ay naiiba sa ibang mga lugar. Kung titingnan mula rito, ang buwan ay palaging bilog at walang siklo ng paglaki at paghina. Dito nakuha ang pangalan ng Bright Moon City. Nakatayo si Mateo habang ang mga kamay ay nasa likod. Itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang buwan, bumantong hininga siya ng may emosyon, 300 taon ang isang siklo.
Vast Sun at Bright Moon, sa wakas ay muling magliliwanag ang araw at buwan sa dalawang lungsod. Ang Sun Moon Heavenly Pupil ay hindi pa lumilitaw sa loob ng 100,000 taon. Iniisip ko kung sa pagkakataong ito, mayroon bang sino man sa inyong dalawang pamilya ang magtatagumpay o hindi. Gayunpaman, sa tingin ko Megan, napakataas ng iyong pag-asa. Bahagyang nahuli si Megan ng kalahating hakbang. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, kumurap ang kanyang magagandang mata, at ibinuka niya ang kanyang bibig upang sabihin, parang, pamilyar ka sa dalawang lungsod na Vast Sun at Bright Moon. Lumingon si Mateo, tumingin kay Megan, at sinabing may magaan ng ngiti, hindi mo kailangang lapitan ang paksa ng pabaligtad para mahanap ang sagot, masasabi ko sa iyo. Tama ang iyong haka-haka. Nang inig ang buong katawan ni Megan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi mapaniwalang ekspresyon. Hindi naman sa hindi inaasahan ang resulta, kundi ang pagiging prangka ni Mateo ang medyo ikinagulat niya. Noong nasa Endless World, minsang gustong hanapin ni Megan ang sagot, ngunit hindi siya binigyan ni Mateo ng pagkakataon. Pagkatapos bumalik sa Bright Moon City, unti-unti niya itong pinag-isipan. Nakumpirma ni Megan na talagang nahulog na ang loob niya kay Mateo. Pero ngayon, nang sabihin sa kanya ni Mateo ang sagot ng casual at minaliit lang ito, medyo natarante siya. Oo, binalot ito ng takot. Ang binata na ito sa harap niya ay talagang ang Panginoong iyon. Kung si Mateo, gagawin ni Megan ang lahat para mahalin siya. Pero dahil hindi si Mateo, hindi niya alam kung anong klaseng saloobin ang gagamitin niya para harapin ito. Ang mentalidad bago at pagkatapos ay ibang-iba. Ang Panginoong iyon ay isang pinakamataas na figure na nakatayo sa itaas ng karamihan sa Divine Realm. Isang buhay na kailangan niyang handgun. Ngunit si Mateo ay isa lamang maliit na aboriginal ng lower realms. Pero ang dalawang taong ito ay talagang mahimalang nagkasama. Bakit po ninyo ito sinabi sa akin? Ang kalmado at kalmadong si Megan ay sa wakas ay nawalan na ng kontrol sa sarili sa pagkakataong ito. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti, hindi ba't noon pa man ay gusto mo nang malaman ang marami? Dahil gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo. Natulala si Megan, hindi inaasahan na ang dahilan ay napakasimple lang pala. Pagkatapos ng sorpresa, may bahid ng tamis na dumaloy sa puso ni Megan. Napakahalaga ng bagay na ito. Maaari pa nga nitong maapektuhan ang sitwasyon ng Divine Realm sa hinaharap. Para kay Mateo, isa rin itong napakalaking sikreto. Kapag nabunyag na ito, magdudulot pa ito ng isang nakamamatay na sakuna. Pero sinabi pa rin niya sa kanya. Pero noong nakaraan, bumantong hininga si Mateo at sinabing, dati, hindi sigurado ang puso ko. Ngayon, naantig na ang puso ko. Nang inig ang maselang katawan ni Megan, ngunit medyo nagdududa pa rin sa mga salitang narinig niya, ang kanyang mga mata ay gulat na gulat. Isang malakas na braso ang dahan-daang yamakap sa kanya at sinabing, sentimo, Megan, alam mo namang may dinadala akong away sa dugo. Kaya, may mga bagay na hindi ko iniisip at hindi ko rin gustong isipin. Pero nang sandaling yakapin mo ako, natuklasan ko na hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Sentimo, Hindi nagsalita si Megan, ngunit ramdam na ramdam ni Mateo na nanginginig ito sa yakap nito. Ginoo, ako. Napakasaya ko. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang ilang mga salitang ito ay lumabas mula sa kanyang yakap at medyo nasesamid na sa hikbi. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, dalawang tao ang nagyakapan, walang salitang nag-uusap sa kalagitnaan ng gabi. Hindi rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas, marahang sinabi ni Megan sa yakap ni Mateo, Ginoo. Tawagin ninyo akong Mateo. Ang nakaraan ay naglaho na parang usok. Sa buhay na ito, ang pangalang Mateo ay tiyak na yayanigan ng Divine Realm. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Bahagyang tumango si Megan at itinuwid ang sarili, si Mateo, ang Spirit Snow Divine King na. Natahimik si Mateo, at sa wakas, bumantong hininga at sinabing, ako at si Spirit Snow. Marahil ay hindi tayo para sa isa't isa. Kung ikukumpara sa kanya, mas mahalaga ako sa iyo. Naramdaman ni Mateo na mas hinigpitin pa ang yakap sa kanya ni Megan na nasa kanyang mga bisig.
Isa pang sandali ng katahimikan. Sa pagkakataong ito, si Mateo ang unang nagsalita, "Megan, dapat alam mo ang mga bagay-bagay sa akin." Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong klaseng buhay ang kinakaharap ko. Pero sa tingin ko, si Jake and Glenn ay malamang na hindi ang pinaka-nakakatakot. Siguro. Hindi natapos ni Mateo ang sasabihin ng may maselang daliri na dumampi sa labi niya, na pumihil sa kanya sa pagpapatuloy. Dahan daw ang bumangon si Megan at sinalubong ang mga mata ni Mateo, sabay same time na sinabi, "Mateo, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon." Nang makita ko ang eleganteng tindig ni Lord noon, nabighani na ako kay Lord. Sumumpa ako noon na pakakasalan ko lang si Lord sa buhay na ito. Nang marinig ko ang nakakalungkot na balitang kumakalat, pakiramdam ni Megan ay guguho ang mundo. Simula rin noon nagising ang innate battle soul physique, na nagpapahirap sa akin sa paghihirap ng banal na kaluluwa na paminsan-minsang pinupunit. Kalaunan, dinala ko si Bryce sa walang hanggang mundo para aliwin ang aking sarili. Kahit sa panaginip ko, hindi ko rin inakalang makakasama kita muli. Akala ko ito ang tinatawag na kapalaran na pinag-uusapan ng mga tao, hindi ba? Kaya naman, gaano man kahirap ang daan sa hinaharap, nangangako si Megan na maglalakbay kasama ka. Walang kapantay ang katatagan ng mga titig ni Megan. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga kilos upang ipagtanggol ang pinaghirapan niyang kapalaran. Salamat, Megan. Tuwang-tuwa na sabi ni Mateo. Si Megan ay mayroong panlabas na malambot at panloob na matigas na personalidad. Mga bagay na napagdesisyonan niya, kahit 8 kabayo ay hindi kayang hilahin pabalik. Bukod dito, siya rin ay napakamaalalahanin. Ano man ang mangyari, iisipin niya ang pananaw ni Mateo upang isaalang-alang ang mga problema. Marahil ay dahil nga sa mga ito kung bakit naantig niya ang puso ni Mateo. Pagkalipas ng 5 araw, ang larangan ng pagsasanay sa martial arts ng pamilya Yates ay punong-puno ng mga tao. Sa panahong ito, ang larangan ng pagsasanay ay naging isang napakalaking silid sa pagpino ng mga gamot. Ang pamilyang Yates ay isang sinaunang pamilya rin ng alchemy. Maraming miyembro ng pamilyang Yates ang may pinagmulang alchemist. Sa makatuwid, ang mga kapangyarihan ng emperador ng alchemy ng pamilyang Yates ay marami. Sa oras na ito sa larangan ng pagsasanay, ang mga powerhouse ng alchemy emperor lamang ay umaabot sa 20 hanggang 30. Ang soul-separating pill ay nagmula sa mga kamay ng binata na ito. Mukhang kakapasok lang niya sa alchemy venerable realm. Sabi ng pinuno ng pamilya, maaaring hindi kumpleto ang soul-separating pill o kaya'y pinakialaman. Pero maraming beses nang pinino ng matandang ito at wala siyang natuklasang anumang mali. Ako rin. Kung ang binata na ito ay maaaring gumamit ng kung anong paraan para lokohin tayong mga matatandang ito, kung gayon ang kanyang mga nakamit na alchemy daw ay masyadong nakakatakot. Sa kasalukuyan, si Mateo ay kasalukuyang napapaligiran sa gitna ng larangan. Isang grupo ng mga may kapangyarihan sa alchemy emperor ang nagsasabi ng mga walang kabuluhang salita tungkol sa kanya. Pinino na ng mga taong ito ang soul-separating pill dati. Pero wala ni isa man lang ang nakatuklas na may problema pala ang soul-separating pill. Ngunit ang mga salita ni Mary Lou ay nananatili pa ring matindi sa gitna ng mga taong ito. Tutal, ang isang tier 8 medicinal pill na hindi kayang pinuhin ng napakaraming emperador ng alchemy, ay kakaiba rin. Sa oras na ito, isang malakas na aura ang bumaba mula sa langit. Inangat ng lahat ang kanilang mga ulo at tumingin. Nakita nila ang chariot ng digmaan ng 8 daanan na bumababa mula sa langit. Si Lord Marking yan. Inimbitahan talaga ng pinuno ng pamilya si Lord Marking na dumalo sa seremonya. Gulat na sabi ng lahat. Bilang isang peak alchemy emperor, ang vice-chairman ng Alchemist Association, ang katayuan ni Marking sa Divine Realm ay napakataas. At ngayon, personal siyang pumunta sa pamilya Yates para dumalo sa seremonya para sa isang maliit na tier 8 medicinal pill. Kakaiba rin ito. Maliban na lang, hindi nila alam na sinubukan din ni Marking na pinuhin ang soul-separating pill dati, ngunit ang resulta ay isang bigo. Na-curious din siya kung anong klaseng tier 8 medicinal pill iyon na kahit siya ay hindi niya talaga kayang pinuhin. 938.
Mula sa kariton ng digmaan ng 800, bumaba ang isang matandang lalaki na payat ang mukha. Ang matandang lalaki ay may anyo na parang isang pantas, mukhang may anyo ng isang dakilang Panginoon. Kilalang kilala ang matandang lalaking ito sa banal na kaharian. Sa likuran ng matandang lalaki ay may sumunod pang isang binata. Hindi siya mukhang matanda, pero hindi naman mababa ang kanyang cultivation realm. Naabot na niya ang tugatog ng faceless realm. Mula sa badge ng binata na ito, masasabing isa na siyang peak alchemy venerable sa murang edad. Pagkababa ng binata sa karwaheng pandigma, ang tingin niya kay Mateo ay puno ng paghamak at matinding puot. Panginoong Marking, kagalang-galang na pamangkin na si Raver Liang, dito po sana kayo. Napakagalang ng ugali ni John Paul. Tumango si Marking ngunit ibinoka ang kanyang bibig upang sabihin, sandali lang, pinuno ng pamilya Yates, interesado ako sa munting kaibigang ito na si Mateo. Maaari mo bang hayaan ang matandang ito na makipag-usap sa kanya ng kaunti? Ngumiti si John Paul at sinabing, syempre, sige, kamahalan. Sa oras na ito, si Mateo ay kasalukuyang nagpapahinga habang nakapikit. Dahan-dahang lumapit si Marking sa kanya at ibinoka ang kanyang bibig upang magtanong, munting kaibigang Mateo, ang matandang ito ay ang vice-chairman ng Alchemist Association, si Mark Ing. Dahan-dahang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, alam ko. Natigilan si Mark Ing, hindi inaasahan na ganoon pala ang ugali ni Mateo. Dahil sa kanyang katayuan, kahit na makita siya ng mga alchemy emperor powerhouses, kailangan pa rin nilang yumuko at bumati. Ngunit ang maliit na lalaking ito sa harap niya ay talagang pinabayaan siya sa pamamagitan ng dalawang salita. Brat, anong klaseng ugali ito? Hindi ka pa rin nagbibigay ng respeto kapag nakikita mo ang aking Panginoon. Galit na galit si Raver at agad na sumigaw na may paninisi. Pero hindi man lang siya pinansin ni Mateo. Walang pakialam niyang sinabi, ang mga dadalo sa seremonya ay pumunta roon at umupo. Kung wala naman, huwag niyong istorbohin ang aking pagmumuni-muni. Sa Divine Realm, ang Medicine King Hall at ang Alchemist Association ay magkaaway. Bago namatay ang mag-amang G, ilang taon nang naglaban ang dalawang pamilya para sa Diyos. Bagamat makapangyarihan at maimpluwensya ang Alchemist Association, ang lakas ng mag-amang Lawson sa alchemy daw ay napakalakas. Para talagang matansya, halos pantay ang kanilang lakas. Ang Alchemist Association ay walang kapantay na mapang-api, gustong kontrolin ang lahat ng alchemist sa mundo. At ang pagkakaroon ng Medicine King Hall ay isang malaking banta sa kanilang awtoridad. Kaya noon, sinubukan ng Alchemist Association na supulan ang Medicine King Hall. Natural lang na nakibahagi rin dito ang marking na ito. Kung titingnan ng mga tao ng Alchemist Association, magiging kakaiba kung makakapagpakita ng mabuting ugali si Mateo. Nang makita ni Raver na mayabang ang ugali ni Mateo, agad siyang nagwala. Akmang sasawayin niya ito ngunit pinigilan siya ni Mark Ing. Haha, mukhang may hindi pagkakaunawaan ang munting kaibigan sa matandang ito. Pero may mga bagay pa rin na kailangan itanong ng matandang ito, sabi ni Mark Ing. Walang pakialam na sabi ni Mateo, magtanong ka na lang. Maaari ko bang itanong kay Little Friend, kung saan nagmula ang formula ng pill na ito ng soul separating pill? Talaga bang may kumpiyansa si Little Friend na pinuhin ito? Nagsalita si Mark Ing para magtanong. Nakakatawa ang tanong mo. Kung hindi ko ito maaayos, baka naman sinasadya kong tawagin ang napakaraming tao para lang magmukhang palabas. Tungkol naman sa pinagmulan ng formula ng tableta, walang komento. Natatawang sabi ni Mateo. Hindi napigilan ni Mark Ing ang mapaungol ng marinig iyon. Tumanggaw siya at umupo sa upuang pangkarangalan. Malinaw na galit sa kanya itong si Mateo. Hindi lang niya maintindihan. Hindi pa niya nakikilala si Mateo noon, kaya bakit siya ganito? Nagpalitan ng tingin ang grupo ng mga emperador ng alchemy. Masyado ring mapangahas ang Mateo na ito, di ba? Anong klaseng katayuan mayroon si Mark Ing? Naglakas loob pa nga siyang magsalita ng ganito. Hindi ba siya natatakot sa boycott ng Alchemist Association? Kailangang malaman ng isa na matapos magpalit ng mga bandila ang Medicine King Hall, ang Alchemist Association ang naging soberano ng mundo ng alchemy.
Kapag nagsagawa ng boycott ang Alchemist Association laban sa isang alchemist, magiging lubhang kalunos-lunos ang taong ito. Mabait lang talaga si Lord Marking at ayaw niyang maging kapantay ni Mateo. Pagkatapos ng isang oras, huminga ng malalim si Mateo at dahan-daang tumayo. Biglang nakaramdam ng panlalabo ang lahat sa harap ng kanilang mga mata. Si Mateo ay naging parang ibang tao, sa kanyang katawan ay may bahid ng isang dakilang Panginoon. Maging ang mga emperador ng alchemy ay napabuntong hininga rin sa kanilang kababaan. Isang luma at sira-sirang insensaryo ang lumitaw sa kamay ni Mateo. Nang makita ang insensaryong ito, hindi napigilan ang lahat na mamangha. Iniisip nila kung anong uri ng kalderong panggamot ang ilalabas ni Mateo. Hindi nila inakala na isa pala itong sira-sirang insensaryo. Kaya rin ba nitong bagay na ito na pagandahin ang mga table tasks? Haha! Talagang sinusubukan ng batang ito na pahangin ang mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na kahanga-hanga. Kung ang isang kawawang insensaryo ay nakakagawa rin ng mga tableta, iyon na talaga ang pinakamalaking biro sa mundo. Napatawa si Raver. Ang paligid kung saan nililinis ni Mateo ay may nakaayos na hanay na nakakapag-iwas sa ingay. Hindi niya marinig ang pangungutya ni Raver. Hawak niya ang insensaryo sa kaliwang palad at kinagat ang isang daliri sa kanang kamay. Isang patak ng sariwang dugo ang tumulo sa insensaryo. Agad na lumabas ang isang nakakatakot na aura. Agad na tumigas ang ngiti sa mukha ni Raver. Napatayo agad si Marking at sumigaw sa gulat, kalderong soberano ng dragon. Ito. Paano ito nangyari? Paano niya nahawakan ang kalderong soberano ng dragon? Kapag nakita niyang nawawala ng kontrol ang kanyang amo, kahit na mas tanga pa si Raver, malalaman din niya na ang pinagmulan ng luma at sira-sirang insensaryo na nasa kamay ni Mateo ay pambihira. Guro, ano po ba ang kalderong soberano ng dragon? Kalimutan mo na si Raver, kahit ang mga alchemy emperor ay hindi rin alam ang pinagmulan ng Dragon Sovereign Cauldron. Huminga ng malalim si Marking at matalinong itinago ang nakapapasong init sa kanyang mga mata, at ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, noong sinaunang panahon, isang napakalakas na alchemy god powerhouse ang lumitaw sa angkan ng dragon dati. Bago niya nakamit ang deity realm, ang ginamit niya ay ang Dragon Sovereign Cauldron. Ang Dragon Sovereign Cauldron na ito ay sumama sa kanya sa kalahati ng kanyang buhay. Ang Dragon Sovereign Cauldron ay karaniwang mukhang isang maliit na insensaryo. Ngunit kapag nakatagpo ito ng dugo ng dragon, agad itong magbabago upang maging isang top-tier medicinal cauldron. Huminga ng malalim ang lahat. Hindi nila inakalang ganito pala kagaling ang pinagmula ng lumang insensaryo na nasa kamay ni Mateo. Ang kalderong panggamot ng isang Diyos ng alchemy. Kahit na kalderong panggamot lang ito bago maging isang Diyos, ang kapangyarihan ay hindi rin maisip. Isang pagtataka ang bumakas sa mukha ni Raver. Pinagtatawanan pa rin niya si Mateo bago ito. Hindi niya inaasahan na sa isang iglap, nataman siya ng husto. Guro, anong klase ba itong Dragon Sovereign Cauldron? Tanong ni Raver. Natahimik sandali si Marking at bumukas ang bibig para sabihin, kung kailangan itong uriin, ang Dragon Sovereign Cauldron ay talagang makakasama sa hanay ng mga transcendent grade na banal na artifact. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Dragon Sovereign Cauldron ay dapat na mas malakas pa kaysa sa mga transcendent grade na banal na artifact. Huminga ng malalim ang grupo ng mga emperador ng alchemy. Ang kanilang mga mata nang makita ang maliit na insensaryo na nasa kamay ni Mateo ay napuno ng matinding init. Para sa isang alchemist, ang kalderong panggamot ang lahat-lahat. Sa kanyang nakaraang buhay, ang espada ni Mateo ay isa lamang mataas na uri ng banal na artifact, habang ang Limitless Cauldron ay isang napakahirap makuhang transcendent grade na banal na artifact. May hawak na transcendent grade na banal na artifact medicinal cauldron si Mateo. Paano sila makakapanatag dito? Sa isang kisap mata, ang Dragon Sovereign Cauldron ay lumaki ng ilang beses at hindi na gaanong naiiba sa mga ordinaryong medicinal cauldron. Samantala, sa oras na ito, ang luma at sira-sirang anyo ng Dragon Sovereign Cauldron ay tuluyan ng naglaho. Ang Dragon Chi ay umiikot sa buong medicinal cauldron. Napuno ng halimuyak ng gamot ang hangin.
Sa loob ng medicinal cauldron, naglalabas ng malalakas na alon ng mga hanay ng mga porma sayon. Walang duda, ang Dragon Sovereign Cauldron ay isang transcendent grade na banal na artifact. Sa isang sulok, ang tingin ni Megan nang tumingin kay Megan ay puno ng pagsamba at pagmamahal. Ang lalaking ito, kahit nawala na ang halo ng kanyang nakaraang buhay, nakakasilaw pa rin siya, nakakasilaw na hanggang sa puntong nakatusok sa mata. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa harap ng operating platform. Ilang dosenang tangkay ng spirit medicine ang nakalagay sa operating platform. Para lang makita siyang iwinawagayway ng marangya ang kanyang manggas, habang winawagayway ang ilang dosenang tangkay ng spirit medicine sa ere. Boom! Biglang inihampas ni Mateo ang isang palad. Isang matinding pagyanig ang lumabas sa hangin. Ang ilang dosenang tangkay ng spirit medicine ay direktang naging alikabok. 939. Kakaupo lang muli ni Marking at nakabawi mula sa kanyang pagkabigla nang makita ang Dragon Sovereign Cauldron. Nang makitang binabasag ni Mateo ang mga gamot sa espiritu hanggang sa maging alikabok, bigla siyang tumayo muli. Pagbasag ng gamot at pagpapaliit ng embryo. Sigaw ni Marking sa gulat. Hindi lang siya, kundi lahat ng emperador ng alchemy ay labis na nagulat. Hindi nila nakilala ang Dragon Sovereign Cauldron, ngunit alam nilang lahat ang gamot na nakakasira at nagpapaliit ng embryo. Ang pagdurog sa medisina at pagpapaliit ng embryo ay isang paraan upang makuha at pinuhin ang nakapagpapagaling na embryo. Simple lang ang pag-uusap tungkol dito, pero kakaunti lang ang mga alchemist na nakakagawa nito. Ang pagdurog sa mga gamot na spirit hanggang sa maging alikabok gamit ang isang palad, hindi ito naging mahirap. Ang pagdurog sa gamot at pagpapaliit ng embryo, ang mahirap na bahagi ay ang pagkontrol sa enerhiya ng asensya, na hindi hinahayaang mawala ang lakas ng gamot na spirit. Ang mga kahirapang kaakibat nito, kahit para sa mga powerhouse ng alchemy emperor na mga bihasang at matatanda na, ay napakahirap din itong magawa. Si Mateo ay 20 taong gulang lamang, kayanan niyang gawin ang mga nakakasira at nakakapagpapaliit ng embryo. Paanong hindi ito magugulat sa kanila? Ang pamamaraang ito ng pagdurog sa medisina at pagpapaliit ng embryo ay hindi isang pagmamayabang, kundi ang ganitong uri ng paraan ng pagkuha at pagpino ay nagpapadali sa pagbuo ng tableta at pagpino ng mga dekalidad na tabletang panggamot. Ang pagbasag ng mga gamot na may espiritu, pagkatapos ay pagsasama-sama ng mga ito, sa ganitong paraan ay mas kapakipakinabang sa ratio ng distribusyon sa pagitan ng iba't ibang gamot na may espiritu at pagkakaroon ng sapat na contact. Sa ganitong paraan, sa proseso ng pagpipino, mas mababawasan ang pagkawala ng lakas ng panggamot. Mas madali rin ang pagsasama-sama ng iba't ibang mga gamot na may espiritu. Pero sa ganitong uri ng pamamaraan, kung ang antas ng kasanayan ng isang tao ay hindi kapantay, napakadaling mawala ng lakas ng panggamot, at lalong magiging mahirap pinuhin ang medicinal pill. Sa makatuwid, ang mga alchemist na nangahas na basagin ang gamot at paikliin ang embryo ay walang alinlangang mga taong lubos na may karanasan at may walang kapantay na lakas. Ang pagsira sa medisina at pagpapaliit ng embryo sa edad na tulad ni Mateo ay halos imposibleng magtagumpay. Hindi naman sinasadyang magmukhang tanga ang batang ito, di ba? Paano naging ganoon kadaling gawin ang pagdurog ng gamot at pagpapaliit ng embryo? Pagtatasa ng isang alchemy emperor. Pagkatapos ng pagkabigla, lahat ay medyo nanunuya at nandidiri sa mga ikinilos ni Mateo. Pinakinggan ni Raver ang mga boses na ito, at labis din iyong naramdaman. Sinadya talagang magpanggap ang batang ito para magpakitang gilas. Maya-maya, kapag pinino niya ang isang walang kwentang tableta, tingnan mo kung maglalakas loob pa rin siyang maging mayabang. Ngunit sa isang sulok, palihim na tumatawa si Megan sa kanyang puso. Kung kahit si Mateo ay hindi kayang gawin ang pagdurog ng gamot at pagpapaliit ng embryo, walang sinuman sa mundong ito ang makakagawa nito. Ang isang tabletang kasalukuyang nire-refine ay si Matthew. Ang Mateo na pumasok sa isang estado ng pagpino ng pill ay ganap ng nakapokus ng walang nakakagambalang mga iniisip. Lahat ng bagay sa labas ng mundo ay walang kinalaman sa kanya. Para lamang makita ang kanyang mga kilos na kasing bilis ng kidlat, hinihila ang mga nabasag na iyon hanggang sa halos hindi na makita ang pinong pulbos ng spirit medicine ng magkakasama.
Di nagtagal, isang kumikinang at napakalinaw na embryo na nakapagpapagaling ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos niyang gawin ito, hindi tumigil ang kanyang kanang kamay, at gumuhit ng bilog sa ere. Ang cleansing sandal sacred flame ay agad na namuo at bumuo ng isang singsing na apoy. Gumalaw ang kanang kamay ni Mateo na parang mga alon. Unti-unting lumakas ang singsing na apoy. Ugong. Sa ibabaw ng singsing na apoy na iyon, isa na namang singsing na apoy ang muling namuo at nabuo. Sagradong apoy ng sandalyas na naglilinis. Pagoda na may siyam na palapag. Ang batang ito ay sadyang parang Diyos. Ang 9-story pagoda ay isang napakalalim na sining sa pagkontrol ng apoy. Kahit tayo ay hindi rin kayang gawin ito. Ang sining na ito sa pagkontrol ng apoy ay nangangailangan ng paulit-ulit na pagpapatigas. Kahit na magsanay ang isa ng 100 taon, maaaring hindi rin nila matutunan ang mga pangunahing kaalaman. Ang batang ito ay mga 20 taong gulang lamang, paano niya nagawa iyon? Sunod-sunod na tumaas ang mga sigaw ng mga alchemy emperor dahil sa pagkagulat, lubos na namangha sa kakayahan ni Mateo na pumihil sa apoy. Para lang makita ang mga singsing na apoy sa tumpok ng kamay ni Mateo, patong-patong. Mabilis itong naging hugis pagoda. Ugong. Gumawa si Mateo ng isang orasayon gamit ang kanyang kanang kamay. Ang 9-story pagoda ay direktang lumubog sa Dragon Sovereign Cauldron. Agad na nag-alab sa tuwa ang Dragon Sovereign Cauldron. Hindi nagatubili si Mateo. Mahina niyang itinulak gamit ang kanyang kaliwang kamay, ang medicinal embryo ay pumasok sa Dragon Sovereign Cauldron. Kasunod nito, ang katawan ni Mateo ay parang isang gumagala na dragon, umiikot sa Dragon Sovereign Cauldron at walang tigil na nagpapaputok ng mga spell. Ang paggalaw ng kanyang mga kamay at paa ay napakalalim. Kasabay nito, muling umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng alarma. 8 Diagrams Wandering Dragon Secret Art. Ito ang 8 Diagrams Wandering Dragon Secret Art. Siya. Paano niya nauunawaan ang ganito kalalim na paraan ng pagpino? Simula nang tumayo si Mateo, ang grupo ng mga Alchemy Emperor ay tila isang grupo ng mga estudyante sa elementarya na nanunood ng isang Masters Exhibition match, nagulat sa walang humpay na pagganap ni Mateo. Una ay ang pagdurog ng gamot at pagpapatatag ng embryo, sumunod ang Tier 8 Cleansing Sandal Sacred Flame, ang 9-story Pagoda Fire Controlling Art, at panghuli, ang 8 Diagrams Wandering Dragon Secret Art na ito. Lubos silang pinag-alab nito. Isang binata na nasa humigit kumulang 20 taong gulang, paano niya nagagawang magkaroon ng ganito kalalim na kasanayan sa alchemy? Hindi ka panipaniwala ang eksenang ito. Ang 8 Diagrams Wandering Dragon Secret Art ay isa sa mga pinakapinong pamamaraan ng Divine Realm. Ang mga nakakaunawa sa pamamaraang ito ng pagpipino ay ang lahat ng mga pinakapinong pag-iral ng Divine Realm. Paano ito nakuha ni Mateo? Bukod pa rito, ang kanyang paraan ng pagpino ay lubos na pinag-aralan. Ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. Kumurap ang mga mata ni John Paul, bahagyang may mga hinala sa kanyang puso. Maaari kayang si Mateo ay talagang may malalim na ugnayan sa Soul Martial Divine King. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong antas ng alchemy ang isang 20 taong gulang na batang lalaki? Hindi sinasadyang tumingin ang kanyang tingin sa kanyang anak ngunit nakita niyang matagal nang nabighani si Megan sa panunood. Hindi napigilan ni Yates Janik ang mapabuntong hininga. Noon pa man ay nilalamig na ang kanyang anak. Kailan pa siya nagpakita ng ganitong kalaking katangian ng isang batang babae? Pabilis ng pabilis ang paggaling ni Mateo. Pabilis ng pabilis ang paggalaw ng kanyang mga kamay at paa. Unti-unti, isang kakaibang uri ng kapaligiran ang bumalot. Ang mga naroon ay pawang mga powerhouse ng Alchemy Emperor. Natukoy nila ng husto ang aspetong ito. Pumasok si Mateo sa Legendary Realm. Para maipakita ang 8 Diagrams Wandering Dragon Secret Art sa Legendary Realm, gaano kalakas ang pangangailangan para sa isang alchemy daw na nakakamit nito. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng emperador ng alchemy, nakita ang pagkamangha sa mga mata ng kabilang partido. Ang mga nagawa ng binata na ito sa alchemy path ay talagang nakakatakot. Nakatitig ang mga mata ni Marking sa mga kilos ni Mateo na parang gustong makita ng lubusan ang kanyang pagkatao.
Gusto niya talagang malaman kung bakit hindi niya mapino ang soul-separating pill. Ngunit ang Mateo sa Legendary Realm, bawat galaw at bawat tindig ay pawang may pakiramdam na parang isang grupo ng kalikasan. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay unti-unting nakahanay na sa Heavenly daw. Masasabing unti-unti nang naabot ni Mateo ang pinakamataas na antas ng alchemy daw. Sa ilalim ng ganitong kalagayan, hindi rin magiging kakaiba ang pagpino ng anumang uri ng medicinal pill. Gusto niyang malaman, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Ang lakas ng alchemy ni Mark Ing ay walang iniwang puwang para sa pagdududa. Kahit noong nasa tugatog pa lamang si Mateo, ang pagnanais na talunin si Mark Ing ay hindi rin ganoon kadali. Pero iba ang soul-separating pill na ito. Isa itong formula ng tableta na ininom ni Mateo. Si Mateo lamang ang nakakaalam kung paano dapat maunawaan ang tagal at antas ng pag-init sa pagitan ng mga gamot na espiritu. Bukod pa rito, ang ganitong uri ng bagay ay maaaring maunawaan ngunit hindi maipahayag gamit ang mga salita. Kahit isa lamang itong tier 8 medicinal pill, hindi maikikaila ang hirap ng pagpino. Kahit na may formula ng pill ni Mateo, ang medicinal pill na ito ay hindi rin kayang pinoy ng mga ordinaryong tao. Sa isang iglap, kalahating araw na ang lumipas. Sa kalahating araw na ito, ang mga emperador ng alchemy ay nakatitig kay Mateo na nagpipino ng tableta nang hindi kumukurap. Ngunit hindi sila nakaramdam ng kahit kaunting pagod at panghihina. Sa kabaligtaran, ang bawat isa sa kanilang mga mukha ay may balisa na parang nakuha nila ang pinakamahalagang kayamanan. Hindi ganoon kadaling matagpuan ang ganitong antas ng kahusayan sa masterclass. Sa oras na ito, sumigaw ng malakas si Mateo, mag-ipon. Bigla na lang, ang Dragon Sovereign Cauldron ay naglabas ng isang walang kapantay na nagniningning na kinang, tumatagos hanggang sa hindi na maidilat ng mga tao ang kanilang mga mata. Hindi nagtagal, naglaho ang kariktan, at lumitaw ang figure ni Mateo. 940. Napakabango. Ito ba ang halimuyak ng soul-separating pill? Isang makapal na halimuyak ng gamot ang sumabay sa hangin, pumapasok sa butas ng ilong ng lahat, at nagpapaginhawa sa isipan. Sa mesa, isang malabolang kristal na tableta na tahimik na nakapatong sa isang lalagyan ng jade. Nang makita ng grupo ng mga alchemy emperor ang medicinal pill, lahat sila ay nagpakita ng pagkamangha. Transcendent Grade. Transcendent Grade Soul Separating Pill. Gulat na bulalas ng isang alchemy emperor. Hindi man lang kayang pinuhin ng mga alchemy emperor na ito ang isang depektibong produkto, pero ang initial rank na alchemy venerable youth na ito sa harap ng kanilang mga mata ay nakapag-ayos ng isang transcendent grade soul separating pill. Masyado rin itong kakaiba, di ba? Ang soul separating pill, kahit isa lang itong tier 8 medicinal pill, kung pag-uusapan ang kahirapan sa pagpino, mas mahirap ito kaysa sa karamihan ng mga tier 9 na medicinal pills. Sa isang antas, mas mahirap pa itong pinuhin kaysa sa mga high-grade tier 9 na medicinal pills. Kung hindi, paanong hindi ito kayang pinuhin ni Mark Ing, ang peak alchemy emperor na ito? Putok. Bahagyang iginalaw ni Mateo ang kanyang katawan, ngunit nanghina ang kanyang mga paa, at muntik na siyang matamba sa lupa. Mabuti na lang at nakahawak siya sa mesa, kaya hindi siya natamba. Nagbago ang ekspresyon ni Megan, lumapit sa tabi ni Mateo nang may malaking hakbang, at inalalayan ito. Mateo, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Megan. Umiling si Mateo at mahinang sinabi, ayos lang ako, medyo napagod lang. Sa kasalukuyang cultivation realm ni Mateo, ang pagpino ng soul separating pill ay talagang napakalakas. Bukod pa rito, sa proseso ng pagpino, pinigilan niya ang kanyang soul force sa initial rank na alchemy venerable sa buong oras. Sa ganitong paraan ay tataas ng husto ang kanyang presyon. Sa totoo lang, ang kasalukuyang magnitude ng soul force ni Mateo ay higit na lumampas sa initial rank na alchemy venerable. Kung sisubog siya ng buong lakas, ang pagpino ng soul separating pill ay hindi rin magiging ganoon kahirap. May mga bagay lang talaga na hindi angkop ipakita sa harap ng napakaraming tao. Lalo na't kasama si Mark Ing, ang tusong matandang Zorro na ito, na bahagyang nagpapakatanga ay mabubunyag. Kaya naman, sa proseso ng pagpipino, si Mateo ay palaging nag-iingat ng husto. Kumpleto na ang gamot. May nagdududa ba sa inyo?
Tanong ni Mateo sa mga manunood. Wala. Isang walang kapintasang pino. Sa totoo lang, nang makita ang pino ng tableta ni Little Brother Croswell, ang matandang ito ay parang itinuturing na nasayang ang napakaraming taon ng buhay. Umiling ang isang emperador ng alchemy at sinabing, ang teknik sa pagpino, ang proporsyon ng mga gamot na may espiritu, ay eksaktong kapareho ng nasa formula ng tableta. Kahit na mayroon talagang anumang palihim na gawain, pasensya na, patawarin mo ang matandang ito sa hindi pagpansin, sabi ng isa pang emperador ng alchemy. Kung talagang kailangan nating sabihin, iyon ay ang wala pa ang ating mga kasanayan. Ang mga kasanayan sa alchemy ni Little Brother Croswell ay talagang nakakagulat. Hinahangaan ito ng matandang ito. Iniisip ko kung may naiisip ba si Lord Marking. Gamit ang 8 diagrams Wandering Dragon Secret Art papunta sa Legendary Realm, kung hindi pa rin maintindihan ng mga Alchemy Emperor na ito ang pagkakaiba, magiging grupo sila ng mga Hangul. Ang ilang mga gamot na gamot ay hindi maaaring pinuhin batay lamang sa formula ng tableta. Nang ang komposisyon ng medicinal pill ay naging komplikado sa isang tiyak na antas, ang pinagtatalunan ng mga alchemist ay ang kasanayan sa pagpipino, pati na rin ang pag-unawa sa teorya ng medisina. Napakalinaw, sa mga aspetong ito, ang kanilang pagkakaiba sa initial rank na Alchemy Venerable Mateo ay napakalaki. Sumulyap si Marking kay Mateo nang may kahulugan at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, walang problema. Hindi ko talaga inaasahan na ang kakayahan ni Little Friend sa pagpino ng mga pil ay talagang napakagaling. Nang makita ang pagpino ni Little Friend, naisip ng matandang ito ang isa pang henyong alchemist. Nagulat ang grupo ng mga emperador ng alchemy. May nagsalita, maaari kayang ang sinasabi ng kamahalan ay si Panginoong Matthew Lawson. Nang marinig ni Megan ang pangalang ito, hindi sinasadyang kumabog ang kanyang puso, at naging pangit ang kanyang ekspresyon. Mabuti na lang at ang ibang ekspresyon ng mga tao ay pangit din. Walang anumang bahagi sa ekspresyon ni Megan na nakakuha ng atensyon ng mga tao. At si Mateo, para bang ibang tao ang pinag-uusapan nila, isang pagpapahayag ng kawalang bahala sa karangalan o kahihiyan. Tumango si Marking at sinabing, bagamat hindi maganda ang ugnayan ng Medicine King Hall sa ating Alchemist Association, ang mga naabot ni Matthew sa alchemy daw ay talagang nakakagulat. Pero napansin ko na ang mga kasanayan sa alchemy ni Little Friend Croswell ay malamang na mas mataas pa kaysa kay Matthew sa hinaharap. Nagulat ang lahat ng emperador ng alchemy at hindi mapigil ang tumingin kay Mateo ng may labis na pagkamangha. Ang bigat ng mga salitang ito na lumalabas sa bibig ng Lord Vice Chairman ng Alchemist Association. Ito ay isang lubos na mataas na papuri at parangal para kay Mateo. Ang pangungusap na ito ni Marking ay sapat na upang hayaang yanijin ang pangalan ni Mateo ang Divine Realm. Ngumiti si Mateo at sinabing, alchemy daw, di ba? Part-time lang naman ang trabaho ko. Ang paghahanap kay Croswell ang pinakamahalagang martial path. Kung gusto akong imbitahan ng senior na sumali sa Alchemist Association, huwag ka nang mag-alala. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang grupo ng mga Alchemy Emperor ay natulala, kasama na si Marking. Ang part-time na trabaho ay maaari pang magkaroon ng ganitong mga pamantayan. Kung gayon, hindi ba silang lahat, ang mga full-time na alchemist na ito, ay kailangang maghanap ng isang piraso ng tokwa para magpakamatay at matapos na ito? Hindi ganito ang poster eh. Ang manginis ng tao hanggang mamatay nang hindi binabayaran. Pero, hindi nila alam na para kay Mateo, ito ang kanyang tunay na iniisip ngayon. Kahit gaano pa kalakas ang lakas niya sa alchemy path, hindi rin ito siya matutulungang maghiganti. Sa pamamagitan lamang ng kanyang paghihiganti niya maaaring ilaan ang buong katawan at isipan niya sa alchemy. Hindi alam ni Raver sa tabi ni Marking kung ano ang dapat niyang sabihin sa oras na ito. Ang mayabang na tingin niya sa simula pa lang ay tuluyan ang nawala sa kanya. Nang maobserbahan ang proseso ng pagpino ng tableta ni Mateo, hindi lamang ang puso niya ang nagulat, kundi pati na rin ang buong pagkatao niya. Mas matanda pa nga ng kaunti ang edad niya kumpara kay Mateo. Pero ang pagkakaiba ng dalawang tao ay parang paghahambing lang ng alitaptap sa maliwanag na buwan. Ang isang pangungusap ni Mateo ay nakapagpatigil kay Marking. Ang huling resulta ay natural na malungkot.
Nang gabing iyon, bumalik na sa tugatog ang kalagayan ni Mateo, kaya't dinala niya si Meghan sa isang pribadong lugar. Sa pamamagitan ng seremonyang ito, lalong nakumbinsi si John Paul tungkol sa haka-hakang iyon. Marahil, ang sunod ni Meghan kay Mateo ay talagang isang magandang pagpipilian. Ang pagiging konektado sa pamamagitan ng kasal sa 10 dakilang banal na hari ay isang bagay na hindi man lang naisip ng maraming angkan ng pamilya. Ang pagkakaroon ng 10 dakilang banal na hari ay masyadong espesyal sa banal na kaharian. Bukod pa rito, ayon sa sinabi ni Mateo, kung ang sakit ni Meghan ay makakakuha ng pangunahing lunas, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi masukat. Marahil, kailangan pa ring umasa ang pamilya Yates kay Meghan sa hinaharap. Sa ganitong pag-iisip, si John Paul ay walang gaanong psikolohikal na pagtutol tungkol sa 2 taong magkasama sa isang silid, at nagbulag-bulagan lamang dito. Kung tungkol sa kung matatalo ba ni Mateo ang kampyon ng Bright Moon Competition o hindi, hindi iyon ang kontrolado niya. Pero kung tutuusin, pessimista pa rin siya para kay Mateo. Tutal, medyo mababa pa rin ang cultivation realm ni Mateo. Ang mga kalahok sa Bright Moon Competition sa pagkakataong ito ay ang ilang mga nakababatang miyembro ng mga pangunahing paksayon. Kabilang sa kanila ang ilan na namumukod tangi sa karamihan, na nakarating na sa Daw Profound Realm. First level Daw Profound laban sa first level Faceless, hindi talaga maisip ni John Paul kung anong klaseng paraan ang gagamitin ni Mateo para manalo. Gayunpaman, wala masyadong magandang iniisip si Mateo tungkol sa pananatili nilang magkasama sa isang silid kasama si Meghan. Ang kalagayan ni Meghan ay talagang napakasama na. Sa loob ng ilang taon, matagal nang ginagamit ni Meghan ang Asher Spirit Heart Fusing Fluid upang pangalagaan ang kanyang banal na kaluluwa. Nagawa ng Asher Spirit Heart Fusing Fluid na palakasin ang banal na kaluluwa. Ngunit ito ay dahil sa kung paano magiging mas mabangis ang pag-aagawan ng 2 uri ng spirit physique. Sa tuwing sumiklab ito, si Meghan ay labis ding nahihirapan. Tumingin si Mateo kay Meghan at marahang bumantong hininga, ang hirap para sa iyo nitong mga nakaraang taon. Pero sabi ni Meghan nang may ngiti sa kanyang mukha, sa pagkikita natin, ang sakit na ito ay pawang matatamis na alaala. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.